Itinulak ni Luciana Torres ang salaming pinto ng ospital ng San Rafael gamit ang kanyang balikat habang karga sa kanyang mga bisig ang nilalagnat na katawan ni Domingo. Ang 8 taong gulang na bata ay napasigaw sa matinding sakit, nagpupumiglas at mahigpit na kumakapit sa leeg ng kanyang lola sa desperadong lakas. Nanakit ang mga mata niya sa liwanag ng mga fluorescent na ilaw sa lobby. Tumama sa kanyang balat ang malamig na hangin mula sa air conditioner, malayong malayo sa init sa labas, ngunit wala itong naidulot na ginhawa. Ang tanging naramdaman niya ay ang malakas na pagdagundong ng kaba sa kanyang dibdib. Mabilis siyang nagtungo sa reception desk, halos tumatakbo, hirap na humihinga. "Pakiusap, kailangan ng apo ko ng doktor agad." Pagsusumamo niya, pilit pinapatatag ang nanginginig na tinig. Namamaga ang kanyang appendix. 2 araw na siyang may mataas na lagnat at hindi na niya kaya ang sakit. Sumulyap ang receptionist, isang batang babaeng may perpektong ayos ng mga kuko sa loob lamang ng 1 segundo bago bumalik sa kanyang computer screen. "May health insurance po ba kayo?" Tanong niya sa malamig at automatikong tono ni hindi man lang tumitingin kay Domingo na patuloy na umiiyak sa sakit. "Wala, pero magbabayad ako paunti-unti. Magtatrabaho ako hanggat kailangan," sagot ni Luciana habang maingat na inaayos ang bata sa kanyang mga bisig. Mabigat si Domingo, ngunit mas mabigat ang takot ni Luciana. "Pakiusap, tingnan ninyo siya. Sobrang sakit na ng kalagayan niya." "Ma'am, pribadong ospital ito. Kung walang insurance o buong bayad ng pauna, hindi kami maaaring magbigay ng paggamot. Ang pampublikong ospital ay 2 oras ang layo sa Central Avenue. Tumatanggap sila ng mga emergency na pasyenteng walang insurance." 2 oras? Pakiramdam ni Luciana ay biglang nawala ang sahig sa ilalim niya. "Walang 2 oras ang apo ko. Hindi ba ninyo nakikita? Maaaring pumutok ang kanyang appendix anumang sandali. Maaari siyang mamatay." Napabuntong hininga ang receptionist, halatang naiinis. "Pasensya na po, ma'am. Iyan ang mga patakaran. Wala po akong magagawa." "May batang namamatay sa harap ninyo," sigaw ni Luciana habang hinahampas ang counter gamit ang kanyang isang kamay. "Paano ninyo nasasabing wala kayong magagawa?" Napalingon ang mga tao sa waiting area. Humahagulgol si Domingo sa kanyang dibdib, binabasa ang kanyang blusa ng pawis at luha. Mabilis na lumapit ang isang gwardiya, matangkad at maskulado, nakasuot ng madilim na asul na uniforme, seryoso at walang emosyon ang mukha. Tumayo siya sa pagitan ni Luciana at ng desk. "Ma'am, kailangan ninyong umalis," sabi niya sa malalim at makapangyarihang tinig. "Nakakaabala na po kayo sa ospital. Hindi ako aalis hanggat walang tumitingin sa apo ko." Sagot ni Luciana, mas mahigpit na niyakap si Domingo. "Hindi ninyo maaaring tanggihan ang isang batang may sakit." "Oo, maaari. At ginagawa na namin," tugon ng guwardiya habang itinuturo ang labasan. "Pribadong ari-arian ito. Kung wala kayong pambayad, pumunta kayo sa pampublikong ospital." "Namamatay ang apo ko." Napaurong si Luciana nang abutin ng guwardiya ang kanyang braso. "Anong klasing mga tao kayo?" "Mga taong sumusunod sa utos," malamig niyang sagot habang mahigpit na hinawakan ang braso ni Luciana. "Sumama na po kayo, huwag ninyong gawing mas mahirap pa ito." Hinawakan ni Luciana ang gilid ng counter gamit ang kanyang isang kamay, lumalaban habang unti-unting humihina ang iyak ni Domingo. Inuubos ng sakit ang kanyang lakas. Nanood lamang ang ibang pasyente mula sa kanilang mga upuan. May ilan na nababahala, ang iba'y walang pakialam. Isang matandang babae ang umiwas ng tingin. Isang lalaki ang abala sa pag-scroll sa kanyang telepono na parang walang kakaiba. Isang nurse na nasa edad 40 ang lumabas mula sa pasilyo, naakit ng ingay, malinis ang kanyang uniforme at may hawak na folder sa ilalim ng braso. "Ano ang nangyayari rito?"
Tanong niya, bagamat tila alam na niya ang sagot. Ayaw umalis ng babaeng ito, paliwanag ng guwardiya habang hawak pa rin ang braso ni Luciana. Wala siyang insurance at walang pambayad. Tiningnan ng nurse si Luciana na may halong simpatya at inis. Ma'am, naiintindihan ko pong mahirap ito pero kailangan naming sundin ang mga proseso. Hindi kami maaaring magbigay ng paggamot sa pasyenteng walang coverage. Patakaran ito ng ospital. Patakaran? Ulit ni Luciana, sumisikip ang lalamunan sa galit. Hahayaan ninyong mamatay ang bata dahil sa patakaran? Walang sinabi ang nurse. Tumango lamang siya ng bahagya sa guwardiya at bumalik sa pasilyo. Sa sandaling iyon, nagpasya si Luciana. Kung walang tutulong sa ibaba, hahanapin niya ang may kapangyarihang tumulong. Sa isang biglaang galaw, nakawala siya sa pagkakahawak ng guwardiya at tumakbo patungo sa hagdanan sa likod ng lobby. Napaungol si Domingo sa bawat hakbang. Pigilan ninyo siya, sigaw ng guwardiya. Umakyat si Luciana ng tigdadalawang baitang. Hindi iniintindi ang sakit ng kanyang mga tuhod at ang paghabdi ng kanyang dibdib. Naririnig niya ang mabibigat na yabag sa likod at ang nag-aalarmang boses ng mga tauhan. Narating niya ang ikalawang palapag at nagmamadaling tumakbo sa pasilyo. Binubuksan ang mga pinto at desperadong naghahanap ng taong may kapangyarihan. Isang taong hindi siya maaaring balewalain. Ma'am, tumigil po kayo! Sigaw ng isang batang nurse na sinubukang harangan siya, ngunit nakalusot si Luciana. Kailangan ko ng doktor! Sigaw niya habang tumatakbo. Namamatay ang apo ko! Mas marami pang nurse ang lumabas sa mga silid, naguguluhan sa kaguluhan. Sinubukan siyang pigilan ng ilan, ngunit nagpatuloy siya. Ang takot ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Umakyat pa siya, ikatlong palapag, ikaapat. Hinahabol pa rin siya ng gwardiya, ngunit pinabilis siya ng desperasyon. Sa wakas, sa ikalimang palapag, nakita niya ang malaking dobleng pintuan na gawa sa madilim na kahoy. Kumikinang ang isang gintong plaka sa ilalim ng ilaw. Dr. Armando Santos, Medical Director. Walang pag-aatubili, sinipa ni Luciana ang pinto sa natitirang lakas niya. Bumukas ito at malakas na tumama sa pader. Napasugod siya sa loob ng maluwang na opisina, muntik pang mawala ng balanse. Marangya ang silid, may mga upuang balat, mga estanting puno ng aklat medikal at mga diploma na nakapaskil sa mga dingding. Sa likod ng malaking mesa na yari sa mahogany ay nakaupo si Dr. Armando Santos, isang lalaking nasa 50, may maayos na kulay abong buhok at elegante ang suot. Nasa isang video conference siya, nakikita ang kanyang imahe sa malaking screen. Tulad ng aking ipinapaliwanag, ang inaasahang kita para sa bagong cardiology wing ay aabot sa 25% sa unang taon. Napahinto siya nang makita si Luciana na pumasok. Lumuhod si Luciana sa harap ng mesa, yakap pa rin si Domingo. Pakiusap, doktor, pagsusumamo niya habang nababasag ang tinig. Namamatay ang apo ko, kailangan niya ng operasyon. Maaaring pumutok ang kanyang appendix anumang sandali. Nakikiusap ako, iligtas ninyo siya. Tinitigan siya ni Santos, nagbago ang ekspresyon mula sa pagkagulat patungong pagkainis. Pinindot niya ang isang key sa keyboard at ni-mute ang meeting. Sino ka? Paano mo nagawang pumasok dito? Mariin niyang tanong. Ako si Luciana Torres. Ito ang apo kong si Domingo. 2 araw na siyang naghihirap. Tinanggihan nila kami sa ibaba. Pakiusap, kayo ang direktor, maaari ninyo siyang iligtas. Dahan-dahang tumayo si Santos at umikot sa kanyang mesa. Tumigas ang kanyang mukha sa lantad na paghamak. Pribadong ospital ito, ma'am, malamig niyang sabi. Hindi ito kanlungan ng mga pulubi. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Parang suntok ang kanyang mga salita, ngunit hindi sumuko si Luciana. Magbabayad ako, doktor. Magtatrabaho ako hanggat kailangan. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap, tingnan ninyo ang apo ko.
Ni hindi man lang tiningnan ni Santos ang bata. Ma'am, iligal ang pagpasok mo sa pribadong ari-arian, iniistorbo mo ang isang mahalagang pulong kasama ang mga investor at dinudumihan mo ang aking Persian carpet gamit ang marurumi mong sapatos. Bago natin ipagpatuloy ang makapangyarihang kwentong ito, nais naming magpadala ng taos-pusong pagbati sa aming mga manunood sa United States, Mexico, Colombia, Peru, Spain, Italy, United Kingdom, Germany, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Dominican Republic, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Canada, France, Panama, Brazil, Australia, Guatemala, Nicaragua at Honduras. Sabihin ninyo sa mga komento kung saan kayo nanonood upang mabigyan namin kayo ng espesyal na pagbati. Pagpapala sa bawat isa sa inyo, inabot ni Santos ang telepono sa kanyang mesa nang walang pag-aatubili. Security, pumunta kayo agad sa opisina ko, sabi niya sa matalim at mapag-utos na tinig. Wala pang 1 minuto, 2 guwardiya ang sumugod papasok. Ang parehong lalaking humabol kay Luciana sa itaas at isang mas batang guwardiya na kasunod niya. Mabilis silang kumilos at pumwesto sa paligid niya. Ilabas ninyo siya sa opisina ko. Malamig na utos ni Santos habang bumalik sa kanyang upuan para bang wala siyang halaga. At siguraduhin hindi na siya muling makakapasok sa ospital na ito. Hindi! Sigaw ni Luciana habang hinihila siya ng mga guwardiya patayo mula sa sahig. Pakiusap! Mamamatay ang apo ko! Marahas siyang itinayo, tig-isang braso ang hawak ng bawat lalaki. Mahinang kumapit si Domingo sa liig ng kanyang lola. Sa gitna ng pakikipagbuno, napunit ang tela ng blusa ni Luciana sa balikat, bumuka iyon at nalantad ang kanyang balat. Doon iyon nakita ni Santos. Isang malaki at malinaw na peklat na hugis gasuklay ang buwan ang nakaunat sa kanyang kanang balikat pababa sa likod. Baluktot at hindi pantay ang balat, halatang bakas ng matinding paso mula sa isang sunog, maraming taon na ang nakalipas. Biglang natigilan si Santos. Ilang segundo lamang ang nakaraan, makikita sa kanyang mukha ang inis at autoridad. Ngayon, namutla siya. Nakatitig ang kanyang mga mata sa peklat na parang may nakikitang imposible. Nagsimulang manginig ng hindi mapigilan ang kamay na may hawak na panulat. Lumabas kayo! Bulong niya, ngunit wala na ang lakas sa kanyang tinig. Nanginginig ito sa isang damdaming hindi pamilyar. Takot. Doktor? Tanong ng isa sa mga gwardiya, naguguluhan sa bigla niyang reaksyon. Lumabas kayo! Sigaw muli ni Santos. Wala na ang kumpiyansa sa kanyang tono. Puro pagkataranta na lamang. Ilabas ninyo siya ngayon din. Kinaladkad ng mga gwardiya si Luciana palabas ng opisina. Patuloy siyang sumisigaw at nagmamakaawa, ngunit unti-unting nawala ang kanyang boses sa pasilyo. Ilang sandali pa, malakas na nagsara ang mabigat na pinto. Naiwang mag-isa si Santos sa tabi ng kanyang mesa, nakatitig sa bakanteng espasyong kinatatayuan niya kanina. Naging hindi pantay ang kanyang paghinga. Sa nanginginig na mga daliri, niluwagan niya ang kanyang kuwelyo. Halos hindi nag-iisip, inabot niya ang kanyang likod. Ang lugar kung saan may peklat din siya na hindi pa niya naipakita kaninuman. Peklat mula sa parehong sunog. Samantala, hinila ng mga gwardiya si Luciana sa pasilyo ng ika-5 palapag. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga iyak sa malinis at mapuputing pader, ngunit walang sinumang lumapit upang tumulong. Nakalaylay si Domingo sa kanyang mga bisig, basang-basa ng pawis ang maliit niyang katawan. Pagdating nila sa lobby, marahas siyang itinulak ng nakatatandang gwardiya. Kapag bumalik ka pa, tatawag kami ng pulis, babala niya habang itinuturo ang salaming pinto. Naiintindihan mo? Walang sinabi si Luciana. Inayos niya si Domingo sa kanyang mga bisig at dahan-dahang naglakad palabas. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Tumama ang sikat ng araw sa kanyang mukha paglabas niya.
Huminto siya sa bangketa, nagpaligid ang tingin ng walang ideya kung saan pupunta. 2 oras ang layo ng pampublikong ospital. Wala nang ganoong oras si Domingo. Umupo siya sa gilid ng bangketa at sumandal sa pader ng gusali. Mahinang umungol si Domingo. Nag-aapoy ang kanyang katawan sa dibdib ni Luciana. Marahan niya itong inugoy, pabulong na sinasabi ang mga salitang hindi niya tiyak kung pinaniniwalaan pa niya. Lilipas din ito, mahal ko, magiging maayos ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang lakas nito sa bawat minuto. Bitak-bitak at tuyo ang mga labi nito. Mapanganib na mainit ang kanyang balat. Pumikit si Luciana, mahigpit na yakap ang apo at tahimik na umiyak. Mula sa bintana ng 2 palapag, may nakamasid. Katatapos lamang ng duty ni Dr. Camila Aquino, 20 minuto ang nakalipas, ngunit nasa loob pa rin siya, sinusuri ang mga chart ng pasyente sa silid ng mga residente. 28 taong gulang siya at 6 na buwan pa lamang sa unang taon ng kanyang residency sa ospital ng San Rafael at pagod na siya. Hindi dahil sa mahabang oras, kundi dahil sa sistema, dahil sa mga desisyong inuuna ang pera kaysa sa buhay ng tao. Narinig niya ang ingay sa lobby, nakita niya si Luciana na tumatakbo sa mga pasilyo habang karga ang bata. At ngayon, mula sa bintana, nakita niya itong nakaupo sa labas, tuluyang wasak. Dahan-dahang isinara ni Camila ang file na binabasa at patuloy na tumingin sa labas. Kilalang-kilala niya ang ganitong klaseng desperasyon. Nakita na niya ito noon. Taon na ang nakalipas sa ibang ospital, sa ibang lungsod. 12 taong gulang ang kanyang nakababatang kapatid na si Manuel nang magsimulang magreklamo ng matinding pananakit ng tiyan. Dinala siya ng kanilang ina sa isang pribadong klinika dahil siksikan sa pampublikong ospital. Wala silang insurance. Sa front desk, sinabi sa kanila na kailangan munang magbayad ng buo o umalis. Nagmakaawa ang kanyang ina, umiyak, nangakong maghahanap ng pera. Tumanggi sila. Namatay si Manuel ng gabing iyon dahil sa peritonitis na dulot ng hindi nagamot na appendicitis. 21 taong gulang si Camila noon, nasa 2 taon ng medisina. Sa araw na iyon, nangako siya sa sarili, hinding-hindi niya hahayaang ang pera ang magpasya kung sino ang karapat-dapat mabuhay. Ngayon, makalipas ang 6 na taon, nagtatrabaho siya sa isang ospital kung saan araw-araw ginagawa ang desisyong iyon. Lumayo siya sa bintana, kinuha ang kanyang bag at lumabas ng silid. Habang nagmamadali pababa ng hagdan, naglalaban ang kanyang mga iniisip. Maaring ikapahamak niya ang lahat, ang kanyang posisyon, lisensya, buong kinabukasan. Ngunit kung tatalikod siya ngayon, anong klaseng doktor siya magiging? Pagdating niya sa lobby, nakita niya si Luciana na nakaupo pa rin sa labas. Binuksan ni Camila ang salaming pinto at lumabas sa bangketa. Napatingin si Luciana nang marinig ang mga yabag. Isang batang babaeng nakaputing coat ang huminto sa harap niya. Nakatali ang buhok nito sa ponytail. May maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata at seryoso ngunit maamo ang ekspresyon. Ano ang pangalan ng apo mo? Malumanay na tanong ni Camila habang lumuluhod sa tabi nila. Napakurap si Luciana, nalilito. Domingo ang pangalan niya. Ipinatong ni Camila ang kanyang kamay sa noo ng bata. Nag-aapoy ito sa lagnat. Sinuri niya ang pulso. Mabilis at mahina. Marahang pinisil ang tiyan nito. Sumigaw si Domingo sa sakit. Acute appendicitis ito. Mahina niyang sabi, halos sa sarili lamang. Kailangan niya ng operasyon sa loob ng ilang oras. Kung hindi, puputok ang appendix niya. Alam ko, hikbi ni Luciana, pero walang gustong tumulong sa amin. Wala akong pera. Sandaling nanahimik si Camila, nakatingin sa bata. Maaari siyang umalis ngayon. Magkunwaring wala siyang nakita. Iligtas ang kanyang karera.
O tuparin ang pangakong ginawa niya noong gabing namatay ang kanyang kapatid? Makinig kang mabuti, mahina ngunit matatag na sabi ni Camila habang palihim na tumingin sa paligid. Tutulungan kita, pero kailangan mong sundin ang bawat sasabihin ko. Naiintindihan mo ba? Mabilis na tumango si Luciana. Sa ikatlong palapag, may trauma room na isinara-6 na buwan na ang nakalipas para sa renovasyon na hindi naman nagsimula. Walang gumagamit doon. Dadalhin ko si Domingo roon at ooperahan ko siya. Napatingin si Luciana sa kanya nang hindi makapaniwala. Ano? Wala nang oras para magpaliwanag, sabi ni Camila habang tumatayo. Maghintay ka rito ng 5 minuto. Pagkatapos, pumasok ka sa gilid na pinto malapit sa parking lot, yung katabi ng mga basurahan. Umakyat ka sa emergency stairs papuntang ikatlong palapag. Doon kita sasalubungin. Bakit mo gagawin ito? Tanong ni Luciana, hindi pa rin makapaniwala. Direktang tumingin si Camila sa kanyang mga mata. Dahil namatay ang kapatid ko sa parehong paraan na kinamamatayan ngayon ng apo mo, at ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling manunood lang at walang gagawin. Hindi na siya naghintay ng sagot at bumalik sa loob. Binilang ni Luciana ang bawat segundo ng 5 minutong iyon sa kanyang isipan. Huminto na sa pag-iyak si Domingo at mas lalo siyang natakot doon. Mahihinang tunog na lamang ang lumalabas dito. Halos nakapikit na ang mga mata. Maingat siyang tumayo at naglakad patungo sa gilid na pasukang inilarawan ni Camila. Halos walang tao sa parking lot sa oras na iyon. Matindi ang amoy mula sa mga basurahan, ngunit hindi niya iyon pinansin. Nakita niyang bahagyang nakabukas ang emergency door. Dahan-dahan niya itong itinulak. At muling pumasok sa ospital, madilim at napabayaan ng hagdanan, tanging isang mahinang bombilya na kumikislap kada ilang palapag ang nagbibigay liwanag. Maingat na umakyat si Luciana, dahan-dahang inilalapat ang bawat paa upang hindi maalog si Domingo at madagdagan ang sakit nito. Nanginginig ang kanyang mga binti sa pagod at hindi pantay ang kanyang paghinga dahil sa takot. Pagdating sa ikatlong palapag, itinulak niya ang mabigat na metal na pinto. Nandun na si Camila, naghihintay sa bakanting pasilyo. Dito! Mahina niyang sabi. Sininyasan si Luciana na sumunod agad. Dumaan sila sa mga nakakandadong silid, mga pader na may bitak at nagbabalat na pintura, at mga lumang makinang medikal na natatakpan ng maalikabok na tela. Sa dulo ng pasilyo, binuksan ni Camila ang dobling pinto at itinulak iyon paloob. Sa loob ay isang maliit na operating room na halatang matagal nang hindi ginagamit. May alikabok sa karamihan ng mga ibabaw, ngunit naroon pa rin ang mahahalagang kagamitan. Isang surgical table, mga ilaw sa itaas, at isang metal na trolley na may mga instrumentong may bahid ng kalawang. Malayo ito sa perpekto, tahimik na pag-amin ni Camila. Pero ito lang ang mayroon tayo. Pumasok si Luciana, nililibot ng tingin ng silid na may halong takot at marupok na pag-asa. Sigurado ka bang kaya mong gawin ito? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Camila. Binuksan niya ang dalang bag at isa-isang inilabas ang mga gamit. Sterile gloves, scalpel, tahi, hiringgilya at mga bote ng pampamanhid. Marami ko na itong nagawa nung training ko, sagot niya sa wakas. Pero hindi kailanman mag-isa at hindi sa ganitong lugar. At kung may magkamali, huminto si Camila at sinalubong ang kanyang tingin. Kung lalayo ako ngayon, siguradong mamamatay ang apo mo. Kung ooperahan ko siya, may tunay siyang pag-asa. Ikaw ang magpapasya. Tiningnan ni Luciana ang maputlang mukha ni Domingo at ang mababaw nitong paghinga. Wala nang dapat pag-isipan.
Gawin mo, matatag niyang sabi. Mabilis na kumilos si Camila. Nilinis niya ang surgical table hanggat kaya. Naglatag siya ng malilinis na kumot na kinuha niya sa laundry. Marahang inihiga si Domingo at ikinabit sa monitor na nakakagulat, gumagana pa. Bibigyan ko siya ng local anesthesia na may sedation. Paliwanag niya habang inihahanda ang mga iniksyon. Wala akong general anesthesia rito. Bahagyang may malay siya, pero hindi niya dapat maramdaman ang sakit. Tumango si Luciana kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang mga detalye. Sinundan niya ang bawat galaw, malakas ang tibok ng puso. Ibinigay ni Camila ang gamot. Unti-unting nag-relax ang katawan ni Domingo. Nawala ang kanyang mga daing at pumikit ang kanyang mga mata. Naghintay si Camila, maingat na tinitiyak na umepekto ang gamot. Pagkatapos, hinawakan niya ang scalpel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Huminto siya sandali, huminga ng malalim at inalala ang sinabi ng kanyang propesor noon. Ang siruhano na nag-aatubili ay nawawalan ng pasyente. Pagkatiwalaan mo ang iyong natutunan. Ginawa niya ang unang hiwa. Agad na lumabas ang dugo. Kinontrol ito ni Camila gamit ang gasa. Unti-unting mas naging focus ang kanyang mga galaw. Tahimik na nakatayo si Luciana sa sulok. Magkasalikop ang mga kamay sa panalangin. Parang humaba ang oras. Maingat na pinalalim ni Camila ang hiwa. Hinihiwalay ang mga tissue ng may katumpakan hanggang makita niya ang appendix. Nawala ang kanyang kaba. Ang kanyang pagsasanay ang gumabay sa kanyang mga kamay. Naroon iyon na mamaga at halos pumutok na. Kaunting pagkaantala pa at puputok na iyon, kakalat ang impeksyon sa buong katawan ni Domingo. Nakikita ko na, bulong niya. Maingat niyang kinlampang base, pinutol ito at inalis. Nahulog ang namamagang bahagi sa metal na tray na may mahinang tunog. Sinimulan niyang isara ang hiwa, tinatahi ang bawat layer at sinisigurong walang tumatagas sa loob. Patuloy ang maayos na tunog ng monitor. Matatag ang pulso ni Domingo. Kalma ang kanyang paghinga. Sa wakas, natapos niya ang huling tahi sa balat at umurong inaalis ang mga duguang guwantes. Tumingin siya kay Luciana. Tapos na. Mabilis na lumapit si Luciana luhaan habang tinitingnan ang apo. Payapa na ang paghinga ni Domingo at bahagyang bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Gagaling ba siya? Balisang tanong niya. Kung walang komplikasyon o impeksyon, oo, sagot ni Camila, sumasandal sa pader, ubos ang lakas. Pero kailangan niya ng antibiotics, gamot sa sakit at pahinga. Dapat manatili siya rito hanggang bukas man lang. Hinawakan ni Luciana ang kamay ni Camila at hinalikan iyon, umiiyak ng hayagan. Salamat, hindi ko ito malilimutan. Marahang umiling si Camila. Wala kang utang sa akin, siguraduhin mo lang nagagaling siya. Itinago niya sina Luciana at Domingo sa loob ng hindi ginagamit na operating room. Itinulak ang isang lumang cabinet laban sa pinto para magmukhang permanenteng sarado. Nagdala siya ng mga kumot, bottled water at hanggat maaari mga supply na lihim niyang nakuha, antibiotics, benda at painkillers. Babalik ako bukas sa duty ko, pangako niya. Huwag mong bubuksan ng pinto para kaninuman. Kapag may pumasok, magkunwari kang naligaw at umalis agad. Tumango si Luciana, mahigpit na hawak ang kamay ni Domingo. Bakit mo isinasapanganib ang buong kinabukasan mo para sa amin? Tanong niya. Huminto si Camila sa pintuan. Dahil sana may nagsapanganib ng lahat para sa kapatid ko, mahina niyang sabi. Pero wala. Maingat niyang isinara ang pinto at ibinalik ang cabinet sa pwesto. Pagkatapos, naglakad siya sa bakanting pasilyo patungo sa hagdan, pilit na nagpapakalma. Kailangan niyang kumilos na parang walang nangyari. Parang hindi niya nilabag ang bawat patakarang nagpoprotekta sa kanyang karera. Sa ikalawang palapag, nakasalubong niya ang isang veteranang nurse. Dr. Aquino, nandito ka pa? Tanong nito, matagal nang tapos ang duty mo. Pinilit ni Camila ang isang kaswal ng ngiti. May mga papeles pang kailangang tapusin.
Tumango ang nurse at nagpatuloy sa paglalakad. Marahang nagpakawala ng hininga si Camila. Bumaba siya, nag-clock out at nagtungo sa parking lot. Pagkaupo niya sa loob ng kanyang kotse at ikinandado ang mga pinto, doon lamang nagsimulang manginig nang hindi mapigilan ang kanyang mga kamay. Nailigtas niya ang buhay ng isang bata, ngunit maaaring sinira niya ang sarili niyang kinabukasan. Gabi ring yon, hindi makatulog si Dr. Armando Santos. Nanatili siya sa kanyang opisina lampas hating gabi, nakaupo sa dilim at nakatitig sa kumikislap na mga ilaw ng lungsod. Hindi maalis sa isip niya ang peklat ni Luciana. Kilala niya ang peklat na iyon. Nakakita na siya ng katulad nito taon na ang nakalipas sa isang bahagi ng kanyang buhay na pilit niyang ibinaon sa ilalim ng yaman at tagumpay. Tumayo siya at lumapit sa pribadong bar sa kanyang opisina. Nagsalin siya ng isang baso ng whiskey, ngunit hindi iyon ininom. Pinanood lamang niya ang kulay ambar na likido sa ilalim ng ilaw. Bakit siya napuno ng takot sa nakita niyang peklat? Hinugot niya ang kanyang jacket at inalis ang pagkakabukas ng kanyang polo. Sa harap ng salaming mula ulo hanggang paa, tumalikod siya. Sa kanyang likod, mula sa balikat pababa sa baywang, nakaunat ang isang malaking baluktot na peklat na iniwan ng apoy. Marahan niya itong hinawakan at nagsimulang bumalik ang mga alaalang matagal nang itinago. 10 taong gulang siya noon. May sunog. Sumisigaw ang kanyang ina. May nagbuhat sa kanya palabas ng usok. Malalakas na bisig, isang matatag na boses na gumagabay sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sinabi ng kanyang ama na isang bumbero ang nagligtas sa kanya, na namatay ang kanyang ina at sinuwerte lamang siyang mabuhay. Kaya bakit ganoon na lamang ang pagyanig ng kanyang damdamin sa peklat ni Luciana? Nagbihis siya muli at bumalik sa mesa. Binuksan ang computer at hinanap ang kanyang impormasyon sa database ng ospital. Luciana Torres, may address, walang dating record sa sistema. Hinahanap niya ang pangalan nito online. Wala! Parang hindi umiiral, tulad ng maraming taong nabubuhay sa gilid ng lipunan. Bigo, isinara niya ang computer. Kinabukasan, rerepasuin niya ang mga ulat ng seguridad. Sisiguraduhin niyang hindi na ito muling makakapasok sa kanyang ospital. Sinabi niya sa sarili, nakakalimutan niya ang insidente. Ngunit alam niyang hindi. Pagsikat ng araw, mas maaga kaysa karaniwan, dumating si Santos sa ospital. Kahit hindi siya nakatulog, naligo siya at nagpalit ng damit sa pribadong opisina. Eksaktong 7:00, tinawag niya ang kanyang administrative assistant. Gusto ko ng kumpletong ulat ng lahat ng nangyari kagabi. Mariin niyang utos, galaw ng staff, pagpasok sa mga silid, imbentaryo ng gamot, lahat. Tumango ang assistant at umalis. Sinubukan ni Santos mag-focus sa mga email at papeles, ngunit palaging lumilihis ang kanyang isip. 9:00, bumalik ang assistant na may dalang folder. May mga irregularidad sa inventaryo ng pharmacy, paliwanag niya. May nawawalang maliit na dami ng antibiotics, painkillers at suture materials. Nakalista ito bilang unauthorized withdrawals. Tumingala si Santos. Gaano karami ang nawawala? Hindi malaki pero sapat para magdulot ng pag-aalala. Sino ang pumasok sa pharmacy kagabi? Tiningnan ng assistant ang kanyang tala. Si Dr. Camila Aquino ay nag-clock out ng 7:00 ng gabi pero makikita sa surveillance footage na pumasok siya sa pharmacy ng 6:30. Isang malamig na pakiramdam ang bumigat sa tiyan ni Santos. Ipakita mo sa akin ang recordings. Ikinonekta ng assistant ang tablet sa screen. Makikita sa footage si Camila na pumapasok sa pharmacy, naglalagay ng mga supply sa bag. Pagkatapos ay tumungo siya sa hagdan at kalaunan sa 2nd palapag. Ano ang nasa 2nd palapag? Tanong ni Santos. Ang trauma room na isinara buwan na ang nakalipas. Walang autorisadong aktibidad ang dapat mangyari roon. Biglang tumayo si Santos, repasuhin ang lahat ng kamera sa palapag na iyon. Ngayon din, sumunod ang assistant,
Ipinakita ng video si Camila na pumapasok sa abandonadong operating room, dala ang bag. Kalaunan, muli siyang lumabas, nagtutulak ng gurney. Hindi kita ang pasyente, ngunit naunawaan na ni Santos. Ang babaeng yon, bulong niya. Doktor, pinatay niya ang screen. Tawagin ang emergency meeting, lahat ng medical staff. Main auditorium, sa loob ng 1 oras. Nagmamadaling umalis ang assistant. Naiwang mag-isa si Santos, mahigpit na nakadiin ng mga kamao sa mesa. Nilabag ni Camila ang bawat protokol. Nagsagawa siya ng hindi autorisadong operasyon sa isang saradong silid gamit ang mga ninakaw na medical supply. At sa kanyang ospital, iyon ay hindi mapapatawad. At balak ni Santos na gawing halimbawa siya. Sa loob lamang ng ilang minuto, napuno ang pangunahing auditorium ng ospital ng San Rafael. Tinawag ang lahat, mga doktor, nurse at empleyadong administratibo, nang walang paliwanag. Kumalat ang mahihinang bulungan sa buong silid. May ilang tumitingin sa kanilang mga telepono, ang iba'y nagpapalitan ng naguguluhang tingin. Walang nakaalam kung ano ang nangyayari. Tahimik na pumasok si Camila sa gilid na pinto, suot pa rin ang kanyang puting coat. Wala pa siyang 3 oras na tulog nang makita niya ang punong auditorium, parang may buhol na sumikip sa kanyang sikmura. May mali. Umupo siya sa pinakahuling hanay, umaasang hindi mapapansin. Humina ang mga ilaw. Lumakad si Santos papunta sa entablado nang may kumpiyansa at kontrolado ang bawat hakbang. Perpekto ang kanyang suit, matigas ang kanyang ekspresyon. Sa likod niya, isang napakalaking screen ang nagpapakita ng logo ng ospital. Magandang umaga, umalingaw-ngaw ang kanyang pinalakas na boses sa buong bulwagan. Tinawag ko kayo rito dahil may isang mahalagang bagay na kailangang maunawaan ng lahat tungkol sa institusyong ito. Huminto siya, hinayaang bumigat ang katahimikan. Ang ospital na ito ay gumagana dahil sinusunod natin ang mga patakaran, mga protokol, mga pamantayang naghihiwalay sa kahusayan at pagiging pangkaraniwan, mga pamantayang naglalagay sa atin bilang nangungunang pribadong sentrong medikal sa rehiyong ito. Dahan-dahan siyang lumipat sa gitna ng entablado. Ngunit kagabi, may isang individual na nagpasya na hindi nalalapat sa kanya ang mga patakarang iyon. Nagpalit ang screen, lumabas ang security footage na nagpapakita kay Camila na pumapasok sa pharmacy. Parang bumagsak ang puso niya. Dr. Camila Aquino, patuloy ni Santos, itinuturo ang imahe, ay kumuha ng mga gamot mula sa inventaryo ng ospital ng walang pahintulot. Pumasok siya sa isang saradong surgical facility at nagsagawa siya ng hindi autorisadong operasyon sa isang pasyenteng opisyal na tinanggihan ng ospital na ito. Isang alon ng bulungan ang dumaan sa auditorium. Lumingon ang mga ulo. Napako kay Camila ang bawat mata. Pakiramdam niya'y nalantad siya, nanigas sa bigat ng kanilang mga titig. Dr. Aquino, matalas na sabi ni Santos, mangyaring umakyat ka sa entablado. Nanatili siyang nakaupo sandali, hindi makagalaw. Dr. Aquino, ikaw ang kinakausap ko. Marahang hinawakan ng nurse sa tabi niya ang kanyang braso. Tumayo si Camila. Dahan-dahan siyang naglakad pababa sa gitnang pasilyo. Umalingaw-ngaw ang bawat hakbang sa nabiglang katahimikan. Pag-akyat niya sa entablado, naghihintay si Santos, nakatiklop ang mga braso. Ipaliwanag mo sa iyong mga kasamahan kung ano ang ginawa mo, utos niya. Humarap si Camila sa mga tao, nakita niya ang mga pamilyar na mukha, mga mentor, katrabaho, kaibigan. Nagsagawa ako ng operasyon sa isang bata, sabi niya, sa simula'y bahagyang nanginginig ang boses. May acute appendicitis siya. Kung hindi agad na operahan, mamamatay siya. Isang batang tinanggihan ng ospital na ito, malamig na putol ni Santos. Dahil wala siyang insurance at walang garantiyang pinansyal, hindi siya ating responsibilidad. Isa siyang batang naghihingalo, sagot ni Camila, mas tumitibay ang kanyang tinig.
Hindi mahalaga ang responsibilidad sa sandaling iyon. Lumapit si Santos, halos tinatabunan siya, at ang hospital protocol, surgical authorization, consent procedures, infection control, wala bang alinman doon ang naging mahalaga sa iyo? Ang mahalaga sa akin ay mailigtas ang buhay niya. Sa anong kapalit? Tinaasan ni Santos ang boses. Kung magkaroon ng komplikasyon ng batang iyon, legal na mananagot ang ospital. Isinugal mo ang ating lisensya, reputasyon at ang kinabukasan ng bawat pasyenteng umaasa sa atin. Mahigpit na kinuyom ni Camila ang kanyang mga kamao. Matagumpay ang operasyon, stable siya. Hindi iyon ang punto. Humarap muli si Santos sa mga tao. Ang issue ay hindi ang kinalabasan. Ang issue ay naniwala si Dr. Aquino na ang kanyang personal na paghuhusga ay higit sa mga sistemang binuo sa loob ng maraming dekada. Muling nagpakita ng footage, si Camila na pumapasok sa abandonadong operating room, may dalang mga supply, nagtutulak ng gurney. Nilabag niya ang halos lahat ng pangunahing protocol. Kumuha siya ng gamot ng walang pahintulot. Nag-opera ng walang supervision. Nagsagawa ng operasyon sa isang hindi sterile at decommissioned na silid. Inilagay niya sa seryosong panganib ang isang pasyente. Ginawa ko ang lahat ng posibleng pag-iingat, matatag na sabi ni Camila. Sapat ang kaligtasan ng lugar para magpatuloy. Sapat? Ulit ni Santos na may tuyong tawa. Yan ang depensa mo? Sapat sa isang maalikabok na silid na buwan ng sarado? Tahimik ang buong silid. May ilang batang doktor na tumingin kay Camila na may bahid ng paghanga. Ang mga mas nakatatandang staff ay halatang hindi komportable. Muling humarap si Santos sa kanya. Bakit? Tanong niya. Bakit mo itatapon ang iyong karera? Hindi siya umiwas ng tingin. Dahil 7 taon na ang nakalipas, namatay ang nakababata kong kapatid, sabi niya. Namatay siya matapos tanggihan ng isang ospital na tulad nito. Namatay siya dahil walang gustong lumihis sa mga patakaran. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit nagpatuloy siya. 12 taong gulang siya, appendicitis. Dinala siya ng nanay ko sa emergency room. Hiningi muna ang bayad. Wala siyang pera. Sinabihan siyang pumunta sa iba. Namatay siya bago kami makarating sa susunod na ospital. Lubos na katahimikan ang bumalot sa auditorium. May ilang yumuko ang ulo. Noong araw na iyon, sabi ni Camila, nangako ako sa sarili kong hindi ako manonood habang ang pera ang magpapasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Kagabi, nakita kong nangyayari na naman iyon. Hindi ko kayang balewalain. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Santos. Trahedya ang iyong karanasan, mahinahon niyang sabi. Ngunit hindi binibigyang katwiran ng trahedya ang kapabayaan. May dahilan kung bakit may mga patakaran. Anong dahilan? Hamon ni Camila. Para protektahan ang kita habang may namamatay sa labas ng mga pintuan ninyo? Para protektahan ang lahat ng pasyente, mariing sagot niya. Kung mawawalan ng lisensya ang ospital dahil sa ginawa mo, libu-libong tao ang mawawalan ng akses sa pangangalaga. Etikal ba na isakripisyo ang pangmatagalang katatagan para sa isang hindi autorisadong operasyon? Walang agad na naisagot si Camila. May lohika ang kanyang argumento, ngunit malamig ito. Muling hinarap ni Santos ang mga empleyado. Epektibo agad, si Dr. Camila Aquino ay tinatanggal sa kanyang posisyon. Bukod pa rito, magsusumite ang ospital ng formal na ulat sa State Medical Board hinggil sa kanyang paglabag. May mga napasinghap sa silid. May ilang doktor na tila tatayo upang magprotesta, ngunit pinatahimik sila ni Santos sa isang tingin. Ito ang nangyayari kapag ang personal na emosyon ay nanaig sa profesional na responsibilidad. Maging aral ito sa lahat. Iniabot niya ang kanyang kamay. Sa nanginginig na mga daliri, tinanggal ni Camila ang kanyang ID badge at inilagay iyon sa palad niya. Tinanggap iyon ni Santos
nang hindi man lang siya tinitingnan. Maaari ka nang umalis. Bumaba si Camila sa entablado, nakataas ang noo. Hindi niya hahayaang makita nilang siya'y bumigay. Habang naglalakad siya sa pasilyo, may ilang kasamahan na umiwas ng tingin. Ang iba na may nakatingin sa kanya ng may tahimik na paggalang. Malapit sa labasan, isang mahinang tinig ang tumawag sa kanya. Dr. Aquino, si Mercedes iyon, isang veteranang nurse na dekada nang nagtatrabaho roon. Lumapit ito at bumulong. Ginawa mo ang bagay na marami sa amin ang nais gawin ngunit walang lakas ng loob. Huwag mong kalimutan iyon. Bahagyang tumango si Camila, hindi makapagsalita. Lumabas siya ng auditorium. Tahimik ang pasilyo sa labas. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig. Nadaanan niya ang silid ng mga residente kung saan siya gumugol ng napakaraming gabi sa pag-aaral at paghahanda para sa kanyang kinabukasan. Dumaan siya sa cafeteria kung saan dati siyang nakikipagkape sa mga kasamahan. Dinaanan niya ang lahat ng pinaghirapan niyang makamit. Narating niya ang locker niya sa staff changing room. Binuksan niya iyon at kinuha ang mga gamit niya. Isang litrato ng kanyang pamilya, mga aklat medikal, isang tasa na may nakasulat na pangalan niya. Kasya ang lahat sa isang maliit na karton. Nagpalit siya mula sa scrubs patungo sa pang-araw-araw na damit. Maingat niyang tinupi ang puting coat at iniwan yon sa loob ng locker. Pagkatapos, isinara niya ang metal na pinto sa huling pagkakataon. Paglabas niya ng ospital, tumama sa kanyang mukha ang sikat ng araw sa umaga. Huminto siya sa may entrada at lumingon. 6 na buwan ng kanyang buhay, mga taon ng pag-aaral, tapos na. Pero buhay si Domingo, naglakad siya papunta sa kotse niya. Bago siya sumakay, napansin niya ang paggalaw sa kanto ng gusali. Lumabas si Luciana mula sa mga anino, karga si Domingo na nakabalot sa kumot. Gising ang bata, maputla, pero buhay. Mabilis na lumapit si Luciana. Doktor, ano ang nangyari? Nakita ko ang mga taong lumalabas ng ospital. Pinag-uusapan kanila. Pinilit ni Camila ang isang ngiti. Tinanggal nila ako sa trabaho, pero hindi mahalaga. Kamusta si Domingo? Mas mabuti talaga. Napuno ng luha ang mga mata ni Luciana, pero nawala sa iyo ang lahat dahil sa amin. Wala akong nawala na karapat-dapat panghawakan. Kumuha si Camila ng isang pirasong papel sa bag niya at nagsulat ng numero. Ito ang personal kong cellphone. Kung may kailangan si Domingo, kahit ano, tawagan mo ako. Hahanap ako ng paraan para makatulong. Tinanggap ni Luciana ang papel, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Alagaan mo ang apo mo. Sapat na yon! Mula sa kanyang opisina sa ikalimang palapag, pinanood ni Santos ang eksena. Nakita niyang nagpapaalam si Camila kay Luciana. Nakita niya ang bata sa mga bisig ng babae. Pinanood niyang maghiwalay sila papunta sa magkaibang direksyon. Dapat ay matagumpay ang pakiramdam niya. Ipinagtanggol niya ang mga patakaran ng ospital. Nilinaw niyang walang sino man ang higit sa protokol. Pinrotektahan niya ang institusyon. Pero ang naramdaman niya lang ay isang hungkag na bigat sa dibdib. Pumasok ang kanyang sekretarya nang hindi kumakatok. Dr. Santos, tumatawag ang media. May naglik ng kwento. Humihingi sila ng pahayag. Sabihin mong walang komento. Pero sir, may mga reporter na sa labas. Sumabog na sa social media. Tumatawag ang mga tao sa ospital. May ilan na sumusuporta sa inyo. Ang iba naman ano? Nag-atubili siya. Ang iba, tinatawag kayong halimaw. Pumikit si Santos. Siyempre, perpekto ang kwento para sa media. Mayamang doktor, sinibak ang bayani na doktor na nagligtas ng batang mahirap. Hindi mahalaga ang konteksto, ang mga protokol, ang legal na pananagutan. Ang mahalaga lang ay ang naratibo. Ihanda ang press release, utos niya. Ipaliwanag ang dahilan ng pagtanggal.
Idi ng mga nilabag na protokol, ang legal na panganib, ang responsibilidad ng institusyon. Opo, sir. Umalis ang sekretarya na natili si Santos sa tabi ng bintana. Hindi na makita sina Luciana at Domingo. Nawala na sila sa lungsod, pabalik sa kanilang buhay na parang hindi nakikita ng mundo. Walang malay niyang hinawakan ang kanyang likod kung saan tila nag-aapoy ang peklat sa ilalim ng kanyang damit. Ang peklat na kapareho ng kay Luciana, ang tatak na nagdurugtong sa kanila sa loob ng maraming dekada. Bakit hindi niya ito makalimutan? Tumunog ang telepono niya, ang chairman ng board. Armando, ano bang nangyayari? Tumatawag sa akin ng press, may mga aktivistang nagbabanta ng protesta. Sinibak mo ang doktor dahil nagligtas siya ng bata? Sinibak ko ang doktor dahil nilabag niya ang mahahalagang protokol. Sagot ni Santos, kontrolado ang boses. Isinugal niya ang lisensya ng ospital. Pangit ang itsura nito, para bang pinarusahan mo ang taong gumawa ng tama. Ginawa ko ang tama para sa ospital. Sigurado ka? Dahil pwedeng mas malaki pa ang maging kapalit nito kaysa sa anumang demanda. Pwede nitong sirain ang reputasyon natin. Natapos ang tawag, binitawan ni Santos ang telepono sa ibabaw ng mesa. Naglakad si Luciana sa mga kalsada, karga si Domingo. Halatang gumanda na ang lagay ng bata pero mahina pa rin. Kailangan niya ng pahinga, gamot, pag-aaruga at wala silang pera para sa alinman doon. Dumating siya sa kanilang bahay, isang estrukturang kahoy na may mga panel na yero nasa isang nakalimutang lugar. Sa loob, may mga mantsa ng dampness sa dingding. Isang bombilya lang ang nakasabit sa kisame. Isang kutsyon sa sahig ang nagsisilbing kama. Maingat niyang inihiga si Domingo. Halos agad itong nakatulog. Umupo si Luciana sa tabi niya, pinagmamasdan ng paghinga. Buhay siya. Laban sa lahat, buhay siya. Pero ang doktora na nagligtas sa kanya, nawala ang lahat. Tumayo si Luciana at lumapit sa lumang baul sa sulok. Binuksan niya iyon at kinuha ang kalawanging metal na kahon. Sa loob ay may mga litrato, mga piraso ng dyaryo at mga dokumentong itinago niya sa loob ng 40 taon. Hinugot niya ang isang nanilaw na litrato, isang 10 taong gulang na batang lalaki, may benda, nakangiting mahiyain katabi ang isang batang babae. Sa likod, nakasulat sa kupas na tinta, Armando at Luciana, Hunyo 1984. Inihambing niya ang litrato sa larawang nakita niya online ni Dr. Santos. Nagbago ang mga features, tumigas, tumanda. Pero ang mga mata, iyon pa rin. Ang parehong mga mata na tumitig sa kanya nang may takot nang makita ang peklat niya. Nakilala siya nito. Kahit itanggi niya, kahit itinaboy siya, alam nito kung sino siya. Kumuha si Luciana ng isa pang dokumento, isang birth certificate. Pangalan, Armando Santos Mendoza. Ina, Teresa Mendoza. Ama, Ricardo Santos. Mendoza, apelyido niya. Ang apelyidong binura ni Armando sa bawat pampublikong tala. Ang pangalang nag-uugnay sa kanya sa kahirapang ngayon ay kinamumuhian niya. Maingat na ibinalik ni Luciana ang mga dokumento. Hindi lang siya pumunta sa ospital dahil kay Domingo. Pumunta siya dahil kailangan niyang malaman kung may natira pa bang bahagi ng batang iniligtas niya mula sa sunog sa loob ng malamig na lalaking iyon. Ngayon may sagot na siya pero hindi siya susuko. Hindi matapos ang 40 taon, kailangang maalala ni Armando kung sino siya, saan siya nanggaling. Kailangan niyang maalala na may nagmahal sa kanya noong wala siyang kahit ano. At sisiguraduhin ni Luciana na maaalala niya. Bumaba ang gabi sa lungsod ngunit hindi natulog si Luciana. Umupo siya sa tabi ni Domingo, binabantayan ang bawat paghinga. Halos ubos na ang antibiotics na iniwan ni Camila. Kailangan niya pa pero wala siyang pera para bumili. 3:00 ng madaling araw, nagpasya siya. Dahan-dahan siyang tumayo upang hindi magising si Domingo at binuksan ang maliit na ilaw sa ibabaw ng marupok na mesa. Muli niyang inilabas ang metal na kahon at ikinalat ang laman nito.
Mga litrato, mga clipping, mga dokumento, 40 taon ng ebidensya na itinago niya, naghihintay sa sandaling hindi kailanman dumating. Hanggang ngayon, kinuha niya ang birth certificate ni Armando at pinagmasdan yon sa ilalim ng ilaw. Nandoon ang buong pangalan niya, malinaw na malinaw, Armando Santos Mendoza. Pagkatapos kinuha niya ang nanilaw na piraso ng dyaryo na may petsang Hunyo 15, 1984. Ang pamagat ay nagsabi, sunog sa pamayanang manggagawa, 2 buhay ang nasawi. Sa ibaba nito ay isang malabong litrato ng mga bumbero na humihila ng mga katawan mula sa umuusok na guho. Sa ibabang sulok ng pahina, may mas maliit pang larawan. Isang babaeng puno ng ulingang mukha, karga ang isang batang mahigpit na nakabalot sa mga kumot. Ang caption sa ilalim nito ay, "Kapitbahay, iniligtas ang menor de edad mula sa apoy." Marahang hinaplos ni Luciana ang larawan gamit ang dulo ng daliri. Ang babae sa litrato ay siya, 30 taon na mas bata. Ang maitim na buhok ay wala pang bahid ng uban. At ang batang karga niya, si Armando. Nagpatuloy siya sa paghahalungkat ng mga papel hanggang makita niya ang isa pang artikulong itinago niya. Isang tampok na artikulo sa magasin 2 taon na ang nakalipas. Dr. Armando Santos, ang bisyonaryong nasa likod ng ospital ng San Rafael. Sa litrato, suot niya ang isang akmang suit na kangiti ng may kumpiyansa sa harap ng modernong gusaling salamin ng ospital. Pinuri ng artikulo ang kanyang mga tagumpay, ang pag-aaral niya sa mga prestihiyosong universidad at ang mabilis niyang pag-angat sa larangan ng medisina. Walang kahit isang banggit tungkol sa kanyang pagkabata. Walang banggit tungkol sa sunog. Walang banggit tungkol sa payak na komunidad na kanyang pinagmulan. Parang nawala na lang ang unang 10 taon ng kanyang buhay. Inilapag ni Luciana ang 2 larawan ng magkatabi. Ang takot na bata, ang makapangyarihang direktor, paano siya lubusang nagbago, at bakit binura niya ang bawat bakas ng pinanggalingan niya. Alam na ni Luciana ang sagot. Naunawaan niya iyon sa sandaling nakita niya si Santos sa eleganteng opisina, nakasuot ng mamahaling suit, nagsasalita na parang walang sino mang maaaring sumuway sa kanya. Tumakas si Armando sa kanyang nakaraan. Bumuo siya ng bagong pagkakakilanlan sa ibabaw ng abo ng dati niyang buhay. Ngunit ang abo hindi kailanman tuluyang nawawala. Kinabukasan ng umaga, iniwan ni Luciana si Domingo sa kapitbahay niyang si Mrs. Hernandez, isang mabait na babae na nagpalaki ng 6 na anak at marunong humarap sa mga emerhensya. Kailangan kong umalis ng ilang oras, paliwanag ni Luciana. Babalik ka ba sa ospital na iyon? Tanong ni Mrs. Hernandez, nag-aalala. Luciana, pinahiya ka ng lalaking iyon. Hayaan mo na. Hinding-hindi ko kaya. Mahinang sagot ni Luciana, hindi hanggat hindi niya naaalala kung sino siya talaga. Sumakay siya ng bus papuntang downtown. Halos 2 oras ang biyahe. Dumaan sa mga lugar na unti-unting yumayaman. Ang maliliit na bahay na kahoy ay naging mga apartment. Pagkatapos ay naging matataas na tore na salamin. Bumaba siya sa harap ng Central Municipal Library. Sa loob, humiling siya ng access sa mga naka-archive na dyaryo. Isang batang librarian na may salamin ang naghatid sa kanya sa isang silid na puno ng microfilm readers at mga lumang computer terminal. Anong taon ang hinahanap ninyo? Tanong ng librarian. Hunyo 1984. Inilagay ng librarian ang microfilm reel. Umupo si Luciana at maingat na sinuri ang bawat edisyon, araw-araw na iniskan. Nakita niya ang report tungkol sa sunog sa issue ng Hunyo 16. Binasa niya iyon ng dahan-dahan, sinisip-sip ang bawat salita. Ang sunog ay nagsimula sa isang 3 palapag na apartment building dahil sa sirang wiring. 2 babae ang namatay.
Teresa Mendoza, edad 32, at ang kapitbahay niyang si Lucia Torres, 45. Maraming residente ang nasugatan, kabilang ang isang 10 taong gulang na batang lalaki, anak ng namatay na babae. Ayon sa artikulo, iniligtas ang bata ng isang kapitbahay bago dumating ang mga bumbero. Hindi binanggit si Luciana sa pangalan. Inilarawan lang siya bilang isang residenteng nagnanais manatiling anonymous. Nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap. Pagkaraan ng 3 araw, nakita niya ang maikling follow-up. Ulilang bata ilalagay sa kustodya ng ama. Ipinaliwanag ng report na si Ricardo Santos, isang negosyanteng tela, ay kumuha ng legal custody sa anak niyang si Armando. Hiwalay na si Teresa Mendoza at si Santos mula pa noong 2 taong gulang si Armando. Naalala ni Luciana ang araw na iyon ng malinaw. Dumating ang mga social worker kasama ang isang matangkad na lalaking nakamamahaling dark suit, amoy mamahaling kolon. Halos hindi man lang tiningnan ni Ricardo Santos ang anak niya. Mabilis niyang pinirmahan ang mga papel at inutusan na ipag-empake ang mga gamit ng bata. Humagulgol si Armando, kumapit siya kay Luciana, nagmamakaawang huwag siyang iwan. Hinila siya ni Santos nang walang pag-aatubili. Anak ko siya, malamig nitong sabi. Wala kang karapatan sa kanya. Iyon ang huling beses na nakita ni Luciana si Armando, 10 taong gulang, may benda mula sa paso. Sumisigaw ng pangalan niya habang papalayo ang itim na kotse. Nagprint si Luciana ng mga kopya ng mga artikulo at umalis ng library. Ngunit hindi siya umuwi. Sa halip naglakad siya ng 6 na block patungo sa isang gusaling tanggapan ng gobyerno. Sa loob ng Civil Registry Office, may empleyadong mukhang pagod na nakaupo sa likod ng counter. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ng babae nang hindi man lang tumitingin. Naghahanap ako ng impormasyon tungkol sa death certificate, Teresa Mendoza, Hunyo 1984. Nagtype ang empleyada. Kamag-anak ba kayo? Pinsan ko siya, sagot ni Luciana. Mas marami pang pagtatype. Pagkatapos bahagyang kumunot ang noo ng empleyada. Nakasaad sa record na iniwan ni Teresa Mendoza ang isang menor de edad na anak, Armando Santos Mendoza. Kilala ninyo ba siya? Oo. Alam ninyo ba kung nasaan siya ngayon? Nag-atubili si Luciana. Sa tingin ko, dito pa rin siya sa lungsod. Sa unang pagkakataon, tumingin ng diretso ang empleyada. Kakaiba iyon. Nang hanapin ko ang buong pangalan ng anak sa kasalukuyang sistema, walang Armando Santos Mendoza, may Armando Santos lang at ang birth date niya ay 2 taon na mas huli. Para bang may bagong record na nilikha. Parang may malamig na dumaloy sa katawan ni Luciana. Hindi lang tinago ni Armando ang nakaraan niya. Opisyal niyang binago ito. Posible ba iyon? Mahina niyang tanong. Na mabago ang opisyal na dokumento? Nagkibit balikat ang empleyada. Kung may sapat na pera at tamang legal na tulong, maraming bagay ang posible noon, lalo na bago naging mahigpit ang mga digital system. Nagpasalamat si Luciana at lumabas. Umupo siya sa bench sa tapat ng gusali. Mainit ang araw pero giniginaw siya. Binura ni Armando, si Teresa Mendoza, binura niya ang komunidad, binura niya ang sunog, muli niyang binuo ang sarili bilang taong parabang palaging kabilang sa yaman at pribilehiyo. At si Luciana, binura rin siya, parang hindi siya kailanman umiral, ngunit may isang bagay na hindi niya mabubura. Ang katotohanan. At ang mga peklat na pareho nilang dala, hapon yon hindi umuwi si Luciana. Sa halip, sumakay siya ng isa pang bus papunta sa pinaka-eksklusibong bahagi ng lungsod kung saan ang malalaking bahay ay nakatago sa likod ng matataas na pader at mga gate na may guwardiya. Sa kanyang pitaka, dala niya ang address na nakita niya online, 847 Los Robles Street, ang bahay ni Dr. Armando Santos. Iniwan siya ng bus 10 block ang layo. Dahan-dahan siyang naglakad, sinusuri ang paligid. Mas lumalaki at mas pribado ang mga bahay.
Perpekto ang mga hardin. May mga mamahaling sasakyan sa malilinis na driveway. Tahimik ang mga kalsada, huminto siya sa harap ng numerong 847. Isang puting mansyon na may 2 palapag, napakalalaking bintana at harding tila profesional ang disenyo. May matangkad na bakal na gate sa entrada. May security camera na nakatutok mismo sa kanya. Hindi siya kumatok, hindi pa siya handa, hindi pa. Sa halip tumawid siya sa kalsada papunta sa maliit na kafe sa kanto at umorder ng tsa. Umupo siya sa tabi ng bintana kung saan malinaw ang tanaw niya sa gate ng mansyon at naghintay. Lumipas ang 2 oras. Sa wakas, bumukas ang gate. Isang itim na Mercedes ang dahan-dahang lumabas. Agad niyang nakilala ang driver, si Santos. Naka-dark sunglasses siya at may kausap sa telepono. Kahit malayo, kita ang tensyon sa kanyang kilos, matatalim, mainipin. Huminto ang sasakyan sa pulang ilaw mismo sa tapat ng kafe. Sa salamin, nakita siya ni Luciana ng malinaw. Mahigpit ang panga niya, banat ang mukha. Nakikipagtalo siya sa kausap sa telepono, naging berde ang ilaw at nawala ang kotse sa kalsada. Nag-iwan si Luciana ng ilang perang papel sa mesa at lumabas. Ngayon, alam na niya kung saan siya nakatira. Alam na niya ang kanyang galaw at may isa pa siyang nalaman, mag-isa siya. Walang pamilyang naghihintay sa likod ng gate. Walang sinumang nakikitang kasama sa loob ng napakalaking bahay. 40 taon na ang nakalipas, si Armando ay isang takot na batang kumakapit sa kanya sa gabi, umiiyak para sa ina, bumubulong ng Mama Luciana kapag akala niyang walang nakaririnig. Ngayon, isa na siyang makapangyarihang lalaking nakatira sa tahimik na mansyon, napapalibutan ng luho pero lubos na nag-iisa. Sa ikinagulat niya, nakaramdam si Luciana ng habag. Oo, may galit. Pero may mas malambot ding damdamin. Naglakad siya papunta sa bus stop. Habang naghihintay, inilabas niya ang luma niyang telepono at hinanap ang numero ng ospital ng San Rafael. Tumawag siya. Ospital ng San Rafael, paano po kami makatutulong? Kailangan kong makausap si Dr. Santos. At sino po ang tumatawag? Nagatubili si Luciana. Sabihin ninyo kay Dr. Santos na tumatawag si Luciana Torres. Sabihin ninyo kailangan ko siyang kausapin tungkol sa 1,984. May maikling katahimikan. Sandali po. Ilang beses na ipasa ang tawag. Sa huli, may lalaking sumagot. Hindi si Santos, kundi ang kanyang sekretaryo. Hindi available si Dr. Santos sa ngayon. Maaari ko po bang kunin ang inyong mensahe? Sabihin mo sa kanya na tumawag si Luciana Torres. Sabihin mo may mga dokumento akong kailangan niyang makita. Sabihin mo nasa parking lot ako ng ospital mamayang gabi, 8:00. Ma'am, hindi nakikipagkita si Dr. Santos nang walang nakaschedule na appointment at sabihin mo sa kanya na tungkol ito kay Teresa Mendoza. Katahimikan. Pasensya na. Teresa Mendoza. Ang ina niya, sabihin mo alam ko kung sino siya at alam ko kung sino siya. Isa na namang mahabang katahimikan. At kung pipiliin niyang hindi pumunta, patuloy ni Luciana matatag. Bukas malalaman ng press ang buong kwento tungkol sa direktor ng ospital ng San Rafael. Pinutol niya ang tawag bago pa makasagot ang sekretaryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, wala ng urungan, dumating ang bus at sumakay siya. Habang pauwi, nag-uunahan ang mga isip niya. Pupunta ba siya? Magpapadala ba siya ng security? Baliwalain ba niya ang banta? Hindi. Hindi niya ito babaliwalain. Nakita niya ang takot sa mga mata nito nang makita ang peklat niya. Naalala niya. Dumating siya sa bahay bago lumubog ang araw. Nakaupo si Domingo sa kutsyon, nagkukulay gamit ang crayons na ibinigay ni Mrs. Hernandez. Lola, saan ka pumunta? Tanong nito. Para ayusin ang isang bagay, malumanay niyang sagot. Babalik ba tayo sa ospital? Lumuhod si Luciana sa tabi niya. Baka, pero sa pagkakataong ito magiging iba na. Mahigpit siyang niyakap ni Domingo.
Pumikit si Luciana. Ang gagawin niya ay muling bubukas ng mga sugat na matagal nang nakabaon. Hindi lang siya haharap sa isang makapangyarihang lalaki, ilalantad niya ang katotohanang 40 taon nitong itinago. Pero may kailangang magpaalala sa kanya. May kailangang magpakita sa kanya kung sino siya noon bago siya naging lalaking nagtutulak palayo sa mga batang may sakit. Bandang 7:30 ng gabing iyon, nakiusap si Luciana kay Mrs. Hernandez na bantayan muli si Domingo. Babalik ka roon, kinakabahang tanong ng kapitbahay. Oh, mag-ingat ka, makapangyarihan siya, maaari kanyang saktan. Nasaktan na niya ako, mainang sagot ni Luciana. Matagal na. Ngayon, ako naman. Sumakay siya ng night bus papunta sa ospital. Iba ang pakiramdam ng lungsod sa dilim. Mahigpit na yakap ni Luciana ang bag sa dibdib. Ramdam ang bigat ng mga dokumentong nasa loob. Dumating siya ng 7:50 ng gabi. Halos walang laman ang parking lot. Ilang sasakyan lang ang natira para sa night shift. Naglakad si Luciana sa gitna ng lote at tumayo sa ilalim ng isang mataas na poste ng ilaw. Sinigurong kita siya. 8:00, 8:05, 8:10. Sandali, nakala niyang hindi siya darating. Tapos may mga headlight na sumulpot sa entrada. Isang itim na Mercedes ang dahan-dahang pumasok at huminto mga 20 metro ang layo. Huminto ang makina, bumukas ang pinto ng driver, bumaba si Santos. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kotse, may pagitan pa rin. Suot pa rin niya ang suit, bahagyang gusot na, maluwag ang kurbata, mukha siyang pagod na pagod. Ano ang gusto mo? Sigaw niya. Mag-usap, sagot ni Luciana, lumapit ng isang hakbang. Wala tayong dapat pag-usapan. Sa tingin ko, meron, Armando. Nanigas siya. Huwag mo akong tawaging ganyan. Bakit hindi? Iyan ang pangalan mo, Armando Santos Mendoza. Mabilis siyang tumingin sa paligid, sinisigurong walang ibang tao. Ano ang gusto mo, pera? Kaya ka ba nagpakita sa ospital kasama ang batang iyon para i-blackmail ako? Masakit ang paratang. Ayoko ng pera mo. Kung ganon, paghihiganti, gusto mong sirain ang reputasyon ko? Sige, wala akong pakialam. Pero binitray siya ng boses niya. May pakialam siya. Kinuha ni Luciana ang kupas na litrato mula sa bag at itinaas iyon sa ilalim ng ilaw. Naaalala mo ba ito? Kumunot ang noo ni Santos. Lumapit si Luciana at tiniabot ang litrato. Nanginginig ang mga kamay nito habang tinitingnan. Isang batang may benda nakatayo sa tabi ng isang batang babae. Parehong nakangiti ng mahiyain. Saan mo nakuha ito? Pabulong niyang tanong. Ako ang kumuha. 3 buwan pagkatapos ng sunog. Nakatira ka sa akin. Ginagamot ko ang mga paso mo. Naalala mo ba? Umiling siya. Hindi, wala akong naaalala. Sinungaling. Bumigat ang salitang iyon sa pagitan nila. Tumingin siya sa kanya. Ano bang gusto mo sa akin? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Gusto mo bang aminin kung kilala kita? Natanggapin ang nakaraan na iniwan ko. Gusto kong maalala mo kung sino ka bago ka naging ganito. Itong ano? Balik niya, nagngangalit. Bago ka naging taong nagtataboy sa mga batang naghihingalo, taong sumisira sa karera ng doktora dahil ginawa niya ang tama, taong nakalimot kung saan siya nanggaling. Pinisil niya ang litrato hanggang magusot sa kamao. Wala kang alam tungkol sa akin. Alam ko ang lahat, kalmado ngunit matalim na sagot ni Luciana. Alam kong namatay ang nanay mo sa sunog. Alam kong ako ang bumuhat sa iyo palabas. Alam kong inalagaan kita sa loob ng 3 taon hanggang kunin ka ng tatay mo. Alam kong sinubukan kitang hanapin. At alam kong hinarang ng tatay mo ang bawat pagtatangka. Napaatras si Santos, parang nawala ng balanse. Sabi ng tatay ko, inalagaan mo lang ako dahil binabayaran ka niya. Na nang tumigil ang pera, bigla ka na lang nawala. Nagsinungaling ang tatay mo. Bakit siya magsisinungaling? Dahil gusto niyang makalimutan mo kami, dahil gusto niyang burahin ang nakaraan mo. Kailangan niyang magkasya ka sa mundo niya. Pinisil ni Santos ang kanyang sentido.
tama na. Humarap siya sa kotse niya, tumaas ang boses ni Luciana, Armando Santos Mendoza. Napatigil siya. Iyan ang buong pangalan mo, Mendoza, para sa nanay mong si Teresa Mendoza, pinsan ko, ang babaeng namatay para protektahan ka. Dahan-dahan siyang lumingon. Pinsan mo? Oo. Pamilya tayo, kaya kita pinalaki, kaya minahal kita na parang sarili kong anak. Ikaw ang natitirang bahagi niya sa akin. Mas malamig ang hangin sa gabi. Nakatitig si Santos, hindi makapaniwala. Imposible. Totoo, at nakilala mo ito sa sandaling nakita mo ang peklat ko. Kaya ka nagpanik. Kaya mo ako'y pinatapon. Dahil alam mo, nalaglag mula sa kamay niya ang litrato at bumagsak sa simento. Bumigat ang paghinga niya. Hindi, bulong niya, hindi pwede. Sinabi ng tatay ko na wala kayo. Mahina niyang sabi, na ginagamit mo lang ako. Sinungaling ang tatay mo sa buong buhay mo. Napaatras siya hanggang sumandal ang balikat sa kotse. Bakit niya gagawin iyon? Dahil gusto niyang kontrolin ang kinabukasan mo. Dahil ayaw niyang maiugnay ka sa kahirapan, sa kahinaan, sa kahit anong hindi bagay sa imaheng gusto niya. Paulit-ulit na umiling si Santos. Binigyan niya ako ng lahat, edukasyon, oportunidad. Binigyan kanya ng lahat maliban sa katotohanan. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. May ambulansyang dumaan, saglit na tinanglawan ng kumikislap na ilaw ang mukha niya. Nakita ni Luciana ang luha. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya, basag ang boses. Pagkatapos ng 40 taon, ano ang inaasahan mo? Pinulot ni Luciana ang litrato at ibinalik sa bag. Gusto kong tumigil ka na sa pagtakas. Gusto kong magpasya ka kung ang lalaking naging ikaw ay ang lalaking gusto mong maging. Tumingin siya kay Luciana, nawawala. Hindi ko na alam kung sino ako, mahina niyang amin. Sa isang sandali, tunog niya ang takot na batang minsang karga niya. Naramdaman ni Luciana ang pagnanasang yakapin siya, gaya ng ginawa niya noon kapag nagigising siya sa bangungot at tinatawag ang pangalan niya. Naramdaman ni Luciana ang pagnanais na yakapin siya, pero pinigilan niya ang sarili. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi na ang takot na batang iyon. Hindi pa. Kung ganon, alamin mo kung sino ka, matatag niyang sabi. Pero bilisan mo. Umaandar ang oras at may batang halos namatay sa bahay ko dahil pinili mong wala siyang halaga. Pumikit si Santos, pagmulat niya tila may nagbago sa loob niya. Kumusta siya? Mahina niyang tanong. Ang bata, buhay, sagot ni Luciana, dahil sa doktora na sinibak mo. Dahan-dahan siyang tumango, tinatanggap ang bigat ng katotohanan iyon. Kailangan ko ng panahon, sabi niya. Kailangan kong mag-isip. Hindi walang hanggan ang oras mo, Armando, sagot ni Luciana, at hindi rin ang sa akin. Tumalikod siya at naglakad palayo. Pagkalampas ng 10 hakbang, narinig niya ang boses ni Santos sa likod. Luciana! Huminto siya pero hindi humarap. Minahal mo ba talaga ako? Mahinang tanong nito, na parang anak. Sumikip ang lalamunan ni Luciana. Mas higit pa sa kahit ano sa mundong ito. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang tuluyang mawala sa dilim. Nanatili si Santos sa tabi ng kotse kahit matagal nang wala si Luciana. Tahimik na ang parking lot, tanging bahagyang ugong ng mga ilaw sa itaas ang naririnig. Sa wakas, umupo siya sa loob ng kanyang Mercedes. Sa halip na paandarin ang makina, binuksan niya ang glove compartment at kinuha ang maliit na kahong-kahoy na lagi niyang dala. Sa loob ay mga bagay na wala pang ibang nakakakita. Isang pocket watch na dati pag-aari ng kanyang ama. Isang medalya mula sa pagtatapos niya sa medical school. Isang singsing na may ukit na crest ng pamilya Santos. At sa pinakailalim, maingat na nakabalot sa lumang tissue paper, naroon ang bagay na hindi niya hinawakan sa loob ng maraming dekada. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Isang maliit na pulang laruan na kotse, gasgas at may dents. Sa isang iglap nabasag siya.
Naalala niya ang sarili, naglalaro sa malamig na sementong sahig, isang babaeng nakaupo sa malapit, nagtatahi ng damit. Malambot ang boses habang kumakanta ng uyayi na hindi na niya muling narinig kahit saan. Tulog-tulog munting mahal. Inipit ni Santos ang laruan sa kanyang dibdib habang bumabagsak ang luha sa kanyang mukha. Nagsinungaling siya, naalala niya ang lahat. Inilibing niya ang mga alaala ng napakalalim hanggang halos mapaniwala niyang nawala na ang mga iyon. Inilabas niya ang telepono at tinawagan ng numerong matagal na niyang iniiwasan. Matapos ang ilang ring, sumagot ang pagod na boses ng lalaki. "Santos, alam mo ba kung anong oras na? Kailangan kong ipasuri ang isang bagay. Ngayon din, malapit nang maghating gabi. Tungkol ito sa ama ko, Ricardo Santos. Gusto ko ang lahat, bawat legal record, bawat dokumento, bawat liham mula 1984 hanggang 1987. May katahimikan. Ayos ka lang ba?" "Hindi," amin ni Santos. "Pero kailangan ko ang katotohanan. Hindi yan magiging mura. Wala akong pakialam." Pinutol niya ang tawag, ibinalik ang laruan sa kahon at sa wakas ay pinaandar ang makina. Nakarating si Luciana sa bahay lagpas hating gabi. Nakatulog si Mrs. Hernandez sa upuan sa tabi ni Domingo. Marahan niya itong ginising. "Kumusta siya?" Kumain siya ng kaunting sopas, pabulong ng kapitbahay. Bumaba ang lagnat. Nagpapahinga siya. Nagpasalamat si Luciana at isinara ang pinto. Umupo siya sa tabi ni Domingo at pinanood itong mahimbing na natutulog. Sulit ito sa bawat panganib, bawat pagharap, pero alam niyang may binuksan siyang bagay na hindi na muling maisasara. Humiga siya sa tabi ng apo, ngunit ayaw dumating ng antok. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang mukha ni Santos. Kalituhan, sakit, pagkilala. Ang batang minsan niyang minahal ay nasa loob pa rin niya. Ang tanong, hahayaan ba nitong bumalik ang batang iyon? 3:00 ng madaling araw, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Kailangan kitang makausap bukas." AV, maingat na binasa ni Luciana sa kasumagot, Los Robles Cafe, 2 p.m. Agad dumating ang tugon. "Nandyan ako." Inilapag niya ang telepono at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hinayaan niyang makatulog. Hindi natulog si Santos kahit sandali. Sa halip, bumaba siya sa basement ng kanyang mansyon. Doon, binuksan niya ang mga kahong ilang taon na niyang hindi pinapansin, mga leather folder na naglalaman ng mga dokumento ng kanyang ama. Nakita niya ang orihinal niyang birth certificate, Armando Santos Mendoza, petsa ng kapanganakan, Marso 15, 1974. Ina Teresa Mendoza, ama Ricardo Santos. Pagkatapos may nakita siyang isa pang certificate, Armando Santos, petsa ng kapanganakan, Marso 15, 1976, walang nakalista na ina. Tanging pangalan ng ama, 2 taon na binura, isang ina na tinanggal, isang pagkakakilanlan na muling isinulat. Bumilis ang tibok ng puso niya habang patuloy siyang naghahalungkat. Nakita niya ang folder na may label, Confidential, Legal. Sa loob ay mga liham mula sa mga abogado, mga dokumento sa korte, mga opisyal na babala. May isang liham ang tumatak sa kanya. May petsang Oktubre 1987, nakapangalan sa kanyang ama. "Dear Mr. Santos, I confirm that Luciana Torres has been contacted and formally warned regarding any attempt to communicate with your son. She has signed a no-contact agreement under threat of legal action. The issue has been resolved." Binasa ni Santos iyon ng paulit-ulit. Totoo ang sinabi ni Luciana. Pinatahimik siya ng kanyang ama. Mas naghahanap pa siya at may nakita siyang bungkos ng mga liham, 12. Lahat ay para sa kanya. Lahat ay sulat kamay ni Luciana. Mga liham na hindi niya kailanman natanggap. Bumukas siya ng isa, basta na lang. May petsang 1900 at 70.
Mahal kong Armando, ngayon 16 ka na. Hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. Napakarami na nang lumipas. Pero hindi kita kailaman nakalimutan. Tuwing kaarawan mo, nagsisindi ako ng kandila at ipinagdarasal ka. Sana masaya ka. Sana nabubuhay mo ang buhay na pinangarap ng nanay mo para sa'yo. Mahal kita. Palagi. Tita Luciana. Nalaglag ang papel mula sa kanyang mga daliri. Tinakpan ni Santos ang mukha at humagulgol, malalim, hindi mapigil na paghigbi na matagal na niyang ipinagkait sa sarili mula pagkabata. Hindi lang binura ng ama niya ang nakaraan niya. Ninakaw nito yon. Bumuo ito ng perpektong kasinungalingan at pinilit siyang mabuhay sa loob nito. At ngayon, sa unang pagkakataon, gumuho ang mga pader ng kasinungalingang iyon at naniwala siya rito. 40 taon siyang nabuhay sa kwentong maingat na inukit para sa kanya at hindi niya kailanman kinuwestiyon. Kinabukasan ng hapon, eksaktong 2:00, pumasok si Santos sa Cafe Los Robles. Simple ang suot niya, jeans at plain na damit. Walang kurbata, walang jacket. May maiitim na bilog sa paligid ng mga mata at magulo ang buhok na parang hindi na niya inayos. Nandoon na si Luciana nakaupo sa tabi ng bintana. May 2 tasa ng kape sa mesa. Tahimik siyang umupo at inangat ang isa. Niyakap ang tasa gamit ang 2 kamay na parang kailangan niya ng isang bagay na matibay na mahahawakan. Nahanap ko ang mga liham, sabi niya sa wakas. Lahat, itinago ng tatay ko ang bawat isa, inilihim niya sa akin. Marahang tumango si Luciana. Sa alam ko, bakit hindi mo ipinakita sa akin kagabi? Bakit hindi mo pinatunayan? Dahil kailangan mong makita ito gamit ang sarili mong mga mata, kalmado niyang sagot. Kung iniabot ko sa iyo ang mga liham, makakahanap ka ng paraan para hindi ako paniwalaan. Dahan-dahan siyang huminga. Tama siya. Binasa ko yung sinulat mo nung 16 ako at yung sa araw ng graduation ko at yung nang matanggap ako sa universidad. Bawat taon akong sumulat, sabi ni Luciana, 20 taon hanggang naunawaan kong hindi na talaga makakarating sa'yo. Bakit hindi ka tumigil ng mas maaga? Dahil anak kita hindi sa dugo pero sa lahat ng mahalaga. At ang isang ina ay hindi tumitigil magmahal sa anak dahil lang pinilit siyang lumayo. Pumikit si Santos. Pagmulat niya, unti-unting nawawala ang pagtutol na dala niya sa loob ng maraming dekada. Kailangan kong malaman ang lahat, sabi niya. Mula sa simula, kailangan kong maunawaan kung sino ako bago binago ng tatay ko ang buhay ko. Iniabot ni Luciana ang kamay sa ibabaw ng mesa. Matapos ang maikling pag-aatubili, hinawakan niya iyon. Kung ganon makinig ka, sabi niya. Huminga siya ng malalim, malamig na ang kape sa tasa niya, pero hawak pa rin niya ito. 10 taon ka nang mangyari ang sunog. Ang nanay mo, si Teresa, ay pinsan ko at pinakamalapit kong kaibigan. Pareho kaming nagtatrabaho sa laundry sa komunidad. Tamang araw na yon, doble ang shift niya, pinakiusapan niya akong bantayan ka. Pero may makinang nasira, kaya kinailangan niyang bumalik para ayusin. Tahimik na nakinig si Santos. Nasa bahay ako nang marinig ko ang pagsabog. Nakita ko ang usok na umaakyat sa itaas ng mga gusali. Tumakbo ako. Pagdating ko sa apartment block, kumakalat na ang apoy. Sigawan ng mga tao, may naiwan daw sa loob. Nanginig ang boses ni Luciana. Nasa entrada ang nanay mo, nakikipagbuno sa mga bomberong pumipigil sa kanya. Sinisigaw niya ang pangalan mo. Sabi niya, nasa itaas ka. Sinabi nilang delikado, kailangan nilang maghintay. Pero hindi ka naghintay, mahinang sabi ni Santos. Hindi. Tiningnan ko si Teresa at sa mga mata niya may utos, hindi pakiusap. Isang inang nagsasabing, iligtas ko ang anak niya dahil hindi niya kaya. Hinawakan ni Luciana ang peklat. Umakyat ako sa gilid na bintana, nakakasakalang usok. Gumapang ako sa sahig, kinakapkap ang daan sa pasilyo. Nakita kita walang malay sa ilalim ng mesa.
Huminto siya. Binuhat kita pero bumagsak ang bahagi ng kisame sa likod ko. Naharangan ang pangunahing labasan. Kinailangan kong dumaan sa emergency stairwell. Nag-aapoy ang metal. Doon ko nakuha ang peklat na ito. Napaluon si Santos. Paglabas natin, ginamot ka ng mga paramedic. Sunog ang balat mo at halos hindi ka humihinga. Pero buhay ka. At ang nanay ko? Pabulong niyang tanong. Namasa ang mga mata ni Luciana. Pagkatapos mong mailigtas, sinubukan kong bumalik. Pero gumuho ang istruktura. Hindi na nakaligtas si Teresa. Humaba ang katahimikan. Hindi sinabi sa akin ng tatay ko ang alinman diyan. Dahan-dahang sabi ni Santos. Sabi niya aksidente. Wala nang iba. Dumating ang tatay mo 3 araw pagkatapos ng libing. Patuloy ni Luciana. Nasa ibang bansa siya. Hiwalay na sila ni Teresa. Binubuo na niya ang ibang buhay. Ibang buhay? Kasama ang isang babae sa mundo niya. Hindi ka bagay sa imaheng yon. Isang batang galing sa mahirap na komunidad. Naduwal sa pakiramdam si Santos. Pero kinuha niya pa rin ako. Oo, pero una pinakiusapan niya akong alagaan ka muna. Sabi niya kailangan niya ng oras para ayusin ang mga bagay. Nag-alok siyang bayaran ako. Tinanggihan ko ang pera, inalagaan kita dahil mahal ko si Teresa at dahil kailangan mo ng tao. Lumambot ang boses ni Luciana. 3 taon kang tumira sa akin. 3 taon? Halos pabulong ni Santos. Oh, ginamot ko ang mga paso mo. Umupo ako sa tabi mo kapag binabangungot ka. Tinuruan kitang magbasa. Hinatid kita sa eskwela tuwing umaga. Umiling siya. Bakit hindi ko maalala ng malinaw? Nag-atubili si Luciana. Dahil sinigurado ng tatay mo na hindi mo maaalala. Napatitig siya. Anong ibig mong sabihin? Kumuha siya ng private psychologist. Noong araw na kinuha ka niya, sinabi ng psychologist na traumatic ang alaala mo tungkol sa sunog at sa dati mong buhay. Sinabi niyang kailangan mo ng therapy. At naniniwala kang binura niya? Hindi niya nabura ang lahat, mahina niyang sabi. Pero hinubog niya. Sinabi niya sa iyo kung ano ang dapat alalahanin at kung ano ang dapat kalimutan. Biglang tumayo si Santos, kumalabog ang upuan sa sahig ng kafe. Manipulasyon yon, alam ko. At hinayaan mo, tumayo rin si Luciana. Wala akong kapangyarihan, Armando. Dumating siya kasama ang mga abogado at pulis. Tinakot niya akong aakusahan ng kidnapping kung hindi kita pakakawalan. Pwede kang lumaban. Sa ano? Matalim niyang tanong. 25 ako noon, nagtatrabaho ng todo kapalit ng halos wala. Ang tatay mo may pera, impluensya, koneksyon, dudurugin niya ako. Napatingin siya sa kanya na parang ngayon lang niya nakita ang sakit nito. Kinuha kanila sa mga bisig ko. Nabasag ang boses ni Luciana. Umiiyak ka. Nagmamakaawa kang manatili. Hinawakan ako ng pulis habang umaalis ang tatay mo kasama ka. Tumulo ang luha niya. Noong gabing yon, sinubukan kong wakasan ang buhay ko. Nahanap ako ng kapitbahay ko. Pinangako niya sa akin na mabubuhay ako para sa iyo. Dahan-dahang umupo si Santos. Hindi ko alam bulong niya. Walang nagsabi sa iyo. Pinunasan ni Luciana ang mga mata. Nung 18 ka, pinuntahan kita sa universidad. Mukha kang masaya, kumpiyansa, nakadamit na parang taga-ibang mundo. Ipinakilala ko ang sarili ko. At tiningnan mo ako na parang estrangherang humihingi ng tulong. Yumuko si Santos. Tagumpay ang tatay mo, hindi mo ako naalala. Tinakpan niya ang mukha ng mga kamay, ang laruan, ang oyayi, ang pira-pirasong alaala. Totoo, binura niya ang lahat bulong niya. Anong ginawa niya sa akin? Ginawa kaniyang anak niya, banayad na sagot ni Luciana. Isang bersyon na kasya sa ambisyon niya. At naniwala ako. Bata ka, nagtiwala ka sa nag-iisang magulang na natira. Tumingala siya, namumula ang mga mata. Pagkatapos ng ginawa ko sa iyo sa ospital, pagkatapos kong sibakin ng doktora, paano mo pa rin ako natititigan ng ganito? Lumambot ang boses ni Luciana. Dahil alam kong hindi ikaw ang pinagmulan ng kalupitan. Matatag niyang sinalubong ang tingin nito.
Ito'y itinuro sa'yo. Boses niya sa loob ng ulo mo. Ang mga kasinungalingang kumapit sa'yo, sabi ni Santos. Pero hindi nito pinapawalang sala ang mga nagawa ko. Hindi! Mahina at tahimik na pagsang-ayon ni Luciana. Hindi iyon dahilan, pero ipinapaliwanag nito kung paano ka naging ganito. Dahan-dahang huminga si Santos. Parang masyadong maliit ang baga niya para sa bigat ng nararamdaman. Ano ang gusto mo sa akin, Luciana? Tanong niya. Pagpapatawad? Pera? Ano ang magpapakahulugan sa lahat ng ito? Hindi kumurap si Luciana habang sinalubong ang tingin niya. Gusto kong tumigil ka sa pamumuhay bilang lalaking binuo ng tatay mo, sabi niya. Gusto kong hanapin mo ang batang dati kang ikaw. At pagkatapos gusto kong ang batang yon ang pumili kung sino ka ngayon. Umiling si Santos parang walang magawa. Hindi ko alam kung kaya ko. Kung ganon matuto ka, sagot ni Luciana. Sa unang pagkakataon nanginig ang boses niya. Dahil nauubos ang oras, Armando, 65 na ako. May problema ako sa puso. Sabi ng mga doktor, maaaring 5 taon na lang ang natitira sa akin. Parang suntok ang mga salita sa kanya. May sakit ka? 3 taon na, amin ni Luciana. Kaya kailangan kong makita mo ako. Kailangan kong malaman mo ang katotohanan bago maging huli ang lahat. Umakyat ang sindak sa dibdib ni Santos. Gaano kalala? Sapat para malaman kong tumitiktak ang oras, mahina niyang sabi. Para sa ating dalawa. Nanatili si Santos sa kafe kahit matagal nang umalis si Luciana. Umorder siya ng isa pang kape, tapos isa pa ni hindi man lang niya nalalasahan. Lumubog ang araw at humaba ang mga anino sa ibabaw ng mesa. Paulit-ulit na nagva-vibrate ang telepono niya. Mga tawag mula sa ospital, sa board, sa assistant niya, binaliwala niya lahat. Sa halip, inilabas niya ang wallet at tinitigan ang litrato na lagi niyang dala. Graduation niya sa medical school. Nakatayo sa tabi niya ang ama, mapagmataas at kontrolado. Nakangiti siya sa kamera. Pero ngayon, ang nakikita niya lang ay kasinungalingan. Hindi ipinagmamalaki ng ama niya siya. Ipinagmamalaki nito ang nilikha niya, ang anak na hinubog sa pamamagitan ng pagputol sa bawat bakas ng kahinaan at abalang pagmamahal. Pinunit ni Santos ang litrato sa gitna. Pinira-piraso pa, hanggang sa maging mumunting piraso na parang confetti sa mesa. Maingat na lumapit ang waiter. Sir, okay lang po ba kayo? Tumingala si Santos. Sa unang pagkakataon, walang nakahandang sagot, walang makintab na maskara. Hindi, diretso niyang sabi. Hindi ako okay, pero magiging okay ako. Nag-iwan siya ng pera sa mesa at lumabas, humaplos ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Naglakad siya ng walang patutunguhan halos 1 oras. Paulit-ulit na inuulit sa isip ang mga sinabi ni Luciana. Nadaanan niya ang isang simbahan na bukas ang mga pinto. Sa loob, may matandang babaeng tahimik na nagsisindi ng mga kandila. Pumasok si Santos nang hindi nag-iisip at umupo sa huling upuan. Hindi na siya pumasok sa simbahan mula ng libing ng ama niya. Kahit noon, wala siyang naramdaman, ginhawa lang. Pero ngayon naunawaan niya na hindi siya kailanman tunay na nakatakas. 5 taon nang patay ang ama niya, pero buhay pa rin ang mga kasinungalingan sa loob niya. Sa bawat pasyenteng tinanggihan niya, sa bawat malupit na patakarang ipinagtanggol niya, sa bawat sandaling pinili niya ang institusyon kaysa sa buhay ng tao. Tulungan mo ako, bulong niya sa katahimikan. Hindi ko alam kung paano ayusin ang naging ako. Walang sagot, tanging ang banayad na kisap ng ilaw ng kandila. Umuwi si Luciana at naabutang gising si Domingo, nagdodrawing sa kuwadernong dinala ni Mrs. Hernandez. Lola, tingnan mo, sabi ng bata, itinaas ang pahina. Ospital to. Ipinakita niya ng may pagmamalaki. At ito yung doktora na nagligtas sa akin. Sinuri ni Luciana ang guhit. Iginuhit ni Domingo si Camila na may malaking ngiti at puting coat. Sa tabi nito, iginuhit niya si Luciana na hawak ang kamay niya.
Ang ganda, mahal ko, sabi ni Luciana. Makikita pa ba natin siya ulit? Sana, mahina niyang sagot. Bumalik si Domingo sa pagdodrawing. Pinagmasdan siya ni Luciana. Bumalik na ang kulay sa pisngi. Wala na ang lagnat. Pero alam niyang simula pa lang ito. Kailangan ni Domingo ng follow-up, 2 linggo pang antibiotics at posibleng therapy para bumalik ang lakas. At wala silang pera para sa alinman. Tumunog ang telepono, hindi kilalang numero. Nag-atubili siya sa kasumagot. Luciana Torres, tanong ng profesional na boses ng babae. Oo, ako si Angelina Ortega mula sa Hernandez at Associates. Tumatawag ako para kay Dr. Armando Santos. Nais niyang sagutin ang lahat ng gastusing medikal ng apo ninyo, follow-up care, gamot at anumang karagdagang paggamot. Natigilan si Luciana. Mrs. Torres, nandyan po ba kayo? Oo, nandito ako. Hindi ko lang inaasahan. Nais din ni Dr. Santos na magtatag ng education fund para kay Domingo, patuloy ng babae, at ipinapahanda niya sa amin ang mga dokumento para gawing formal ang buwanang suporta para sa inyo. Ayoko ng pera niya, automatikong sabi ni Luciana, halos reflex. Naiintindihan ko, sagot ni Angelina. Pero malinaw si Dr. Santos, hindi niya ito tinawag na kawanggawa. Tinawag niya itong utang na 40 taon na ngayon pa lamang niya sinisimulang bayaran. Napuno ng luha ang mga mata ni Luciana. Kailangan ko ng oras mag-isip. Siyempre, ipapadala namin ang mga dokumento. Maglaan kayo ng oras. Natapos ang tawag, tumingin si Luciana kay Domingo, abala pa rin sa pagguhit, walang kamalay-malay sa pagbabago sa paligid nila. Baka may pag-asa pa, naisip niya. Baka hindi pa tuluyang nawala ang batang iniligtas niya mula sa sunog. Kinabukasan, dumating si Santos sa ospital bago pa sumikat ang araw. Hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ni Luciana na parang alarma. 5 taon, baka mas kaunti pa. Dumiretso siya sa Human Resources Archives. Nagulat si Mrs. Beatriz, ang administrator na naka-duty. Dr. Santos, hindi ko po kayo inaasahang ganito kaaga. Kailangan ko ang file ni Dr. Camila Aquino, sabi niya. Ngayon din, nag-atubili si Beatriz. Sealed po iyon matapos siyang tanggalin. Sir, ayon sa protocol, ako ang direktor. Putol ni Santos, ibigay mo. Pagkalipas ng 10 minuto, nasa kanya na ang address ni Camila. Isang maliit na apartment sa hilagang bahagi ng lungsod. Simple, hindi marangya, pero malinis. Kinuha niya ang susi at umalis nang hindi nagsasabi kaninuman. May nagbabalat na pintura ang gusali at masisikip ang hagdanan. Umakyat siya hanggang 3 palapag. Apartment 3B, kumatok siya, walang sagot, kumatok muli, may yabag na papalapit. Sino yan? Maingat na tanong ni Camila sa likod ng pinto. Ako si Armando Santos. Katahimikan. Pagkatapos narinig ang mga lock, bahagyang bumukas ang pinto. Nakatayo si Camila, nakapang araw-araw na damit, maingat at naghihinala ang tingin. Oo. Malamig niyang sabi, walang makeup, mas bata siyang tingnan pero matalas pa rin ang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Kailangan kitang makausap. Hindi ako nagtatrabaho para sa'yo, sagot ni Camila. Wala tayong pag-uusapan. Isasara na niya ang pinto pero isinuksok ni Santos ang paa sa siwang. Pakiusap, sabi niya, 5 minuto. Sinibak mo ako sa harap ng buong staff. Singhal ni Camila. Pinahiya mo ako. Tapos ngayon, humihingi ka ng 5 minuto? Mali ako, sabi ni Santos. Napatawa si Camila, maikli at mapait. Mali, sinira mo ang karera ko. Walang ospital ang tatanggap sa akin pagkatapos ng ginawa mo. Alam ko, sagot ni Santos. Kaya nandito ako para ayusin ang kaya kong ayusin. Tinitigan siya ni Camila ng ilang segundo, sinusukat ang mukha, boses, tindig. Sa wakas, binuksan niya ang pinto ng mas malaki. Pasok, sabi niya, dahil gusto kong marinig kung anong palusot ang dala mo.
Maliit ang apartment niya pero maayos. Nakasalansa ng mga medical books sa mesa. May laptop na bukas sa desk, may mga job listing sa ibang bansa. Napansin ni Camila ang tingin ni Santos sa screen. Iniisip kong lumipat sa Canada, diretsyong sabi niya. Walang nakakakilala sa pangalan ko roon. Sumikip ang dibdib ni Santos sa guilt. Huwag kang umalis, sabi niya. At talaga, at ano ang gagawin ko? Manatili rito bilang doktora na lumabag sa protocol? Sa tingin ko, bumalik ka, sabi ni Santos, na may buong proteksyon. Nagkrus ng braso si Camila. Inaalok mo akong ibalik ang posisyon ko? Mas higit pa, sagot ni Santos. Gusto kong pamunuan mo ang bagong departamento. Anong departamento? Humanitarian care, sabi niya. Para sa mga pasyenteng walang kakayahang magbayad, ikaw ang magtatakda ng protocols batay sa medical urgency, hindi sa financial status. Tinitigan siya ni Camila na parang nababaliw siya. Joke ba to? Hindi. 3 araw lang ang nakalipas, sinira mo ako dahil ginawa ko mismo yan, sabi ni Camila. Tapos ngayon, gagawa ka ng departamento para rito. Oh, bakit? Maring tanong ni Camila. Ano ang nagbago? Umupo si Santos nang hindi humihingi ng pahintulot. Sa unang pagkakataon, mukha siyang totoong pagod, hindi lang galit. Ang babaeng kasama ang bata, si Luciana, siya ang nagligtas ng buhay ko noong 10 taong gulang ako. Mahina niyang sabi. Pinilit akong makalimot ng tatay ko. Tinuruan niya akong matakot sa kahirapan at itaboy ito. Itinayo ko ang karera ko sa kasinungalingang iyon. Tumigas ang mukha ni Camila. Hindi nito binubura ang ginawa mo sa akin. Hindi, amin ni Santos. Pero maaari akong magsimulang itama. Tama ang ginawa mo. May ginawa akong hindi mapapatawad. Hayaan mo akong subukang maging ibang tao. At kung tumanggi ako, tatatanggapin ko, sagot niya. Pero pakinggan mo muna ang alok. Kinuha niya ang makapal na sobre. Sa loob ay mga legal document, 1 5 taong kontrata, sweldong pang-head ng departamento, protektadong budget, autoridad na mag-hire ng staff, at isang clause na kapag sinubukan niya siyang tanggalin dahil sa humanitarian medical decisions, makakatanggap si Camila ng 10 taon na kompensasyon. Binasa ni Camila ang bawat pahina, malinaw ang wika, tiyak at detalyado. Inaprubahan ba ito ng board? Tanong niya. Hindi pa nila nakikita, sagot ni Santos. At sa tingin mo tatanggapin nila? Tatatanggapin nila, sabi niya. O papalitan nila ako. Matalas na tiningnan siya ni Camila. Isusugal mo ang posisyon mo para rito. May mas masahol na akong isinugal, sabi ni Santos. Ang konsensya ko, mas maliit ang posisyon kumpara roon. Inilapag ni Camila ang mga papel. Kailangan ko ng totoong garantiya, sabi niya. Hindi ito pwedeng talumpati lang na mawawala kapag naging abala na. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo, sagot ni Santos. Gusto ko ng upuan sa mga board meeting, sabi ni Camila. At lahat ng desisyon tungkol sa admissions dapat dumaan sa departamento ko. At ang kaso ni Domingo Torres dapat maging formal na president. Tumango si Santos ng walang pag-aatubili. Sa ngayon! Ganun lang, hindi ito simple, sabi niya. Pero kailangan. Tumayo si Camila at lumapit sa bintana. Sa labas, nagigising ang lungsod. Mga taong nagmamadali sa trabaho. Mga batang papasok sa paaralan. Manuel ang pangalan ng kapatid ko, mahina niyang sabi. Namatay din siya sa appendicitis. Lumipat kami ng ospital sa ospital. Tinanggihan kami. Namatay siya habang naghihintay. Nabasag ang boses niya pero nagpatuloy. Noong araw na iyon, nagpasya akong maging doktor. Nangako ako sa sarili ko na walang batang mamamatay dahil sa pera kung kaya kong pigilan. Pero binabasag ka ng sistema. Pinipilit kang pumili sa pagitan ng konsensya at karera. Mahina ang boses ni Santos. Kung ganon babaguhin natin ang sistema. Humarap si Camila. Totoo bang naniniwala kang posible yan? Hindi ko alam, amin ni Santos, pero kailangan kong subukan.
Kinuha ni Camila ang kontrata at pumirma. Nakaramdam si Santos nang biglang ginhawang hindi niya inaasahan. Kailan mo ako gustong magsimula? Tanong ni Camila. Ngayon, sagot niya. Kaagad. Magpapatawag ako ng emergency board meeting at kailangan kita roon. Para saan? Para makita nilang seryoso ako, sabi ni Santos. Para maintindihan nilang hindi ito optional. Tensyonado at tahimik ang biyahe pabalik sa ospital. Muling binasa ni Camila ang kontrata sa passenger seat, tinitiyak ang bawat clause. Nagmaneho si Santos ng walang imik. Inuulit sa isip ang sasabihin niya. Pagdating nila, agad napansin ng mga empleyado na magkasama silang pumasok. Kumalat ang bulungan sa labi. Binaliwala ni Santos ang mga tingin at dumiretso sa kanyang opisina. Sinalubong siya ng assistant niyang si Mariana sa hallway. Doktor, galit na galit ang board. Madali ang sabi niya. Tumatawag sila buong umaga. Humihingi si Dr. Morales ng emergency session. Mabuti, sagot ni Santos. Sabihin mo, magpupulong tayo sa loob ng 1 oras. Main conference room. Kumurap si Mariana. Tayo? Si Dr. Aquino at ako, sabi niya. Napatitig si Mariana kay Camila gulat, pero tinanggal na siya. Ibinalik siya, malamig na sabi ni Santos. Epektibo agad. Ibalik ang access at credentials niya. Mukhang gusto pang tumutol ni Mariana, pero napigil siya ng tingin ni Santos. Tumango ito at nagmamadaling umalis. Pinapasok ni Santos si Camila sa opisina niya. Nagmasid si Camila sa marangyang lugar ng kontrolado ang mukha. Magandang view, sabi niya. Silid lang yun, sagot ni Santos. Hindi, mahinang sabi ni Camila. Simbolo yan, kapangyarihan, status. Yung klase ng bagay na sinasabing hindi kailanman maaabot ng mga tulad ko. Magbabago yan, sagot ni Santos. Umupo si Camila sa isa sa mga upuan ng bisita. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap? Tanong niya. Hindi ang kawalan ng hustisya, kundi ang pananatiling may paniniwala na sulit lumaban. Sa tuwing magliligtas ka ng tulad ni Domingo, pinarurusahan ka ng sistema. Sa huli, alinman sa sumusuko ka o nagiging katulad mo ang mga taong gumawa ng sistemang iyon. Pinagmasdan siya ni Santos. Sumuko ka ba? Halos, amin ni Camila. Pagkatapos mo akong sibakin, 2 araw akong hindi lumabas ng apartment. Isinasaalang-alang kong talikuran ang medisina ng tuluyan. Ano ang pumigil sa'yo? Si Luciana, sagot ni Camila. Tumawag siya para magpasalamat. Sinabi niyang nagdo-drawing si Domingo. Sinabi niyang gusto raw nitong maging doktor balang araw para tulungan ang mga batang tulad niya. Bahagya siyang ngumiti, malungkot. Mas malinaw pa ang moralidad ng isang bata kaysa sa buong sistema ng healthcare natin. Binabaan ni Camila ang boses. Nakakahiya iyon sa pakiramdam, amin niya. Pero nagbigay rin iyon sa akin ng pag-asa. Naupo si Santos sa likod ng mesa niya, mabigat ang balikat. Maging tapat ako sa iyo, sabi niya. Hindi ko alam kung tatanggapin ng board ang planong ito. May ilang miyembro na investors. Numero lang ang naiintindihan nila. Para sa kanila, ang Department of Humanitarian Care ay purong lugi. Maingat siyang pinagmasdan ni Camila. At ikaw, tanong niya, ano ang nakikita mo? Huminto si Santos bago sumagot. Nakikita ko ang pagkakataong itama ang mga bagay, sabi niya sa wakas. Baka ito na ang huli kong pagkakataon para maging lalaking dapat naging ako 40 taon na ang nakalipas. Makalipas ang 1 oras, puno ang main conference room. 7 board members ang nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa dulo ng mesa ay si Dr. Morales, ang Deputy Director, na nakaupo na tila ba unti-unting dumudulas mula sa kamay ni Santos ang posisyon niya. May tahimik, halos kontentong kumpiyansa ang ekspresyon nito. Salamat sa pagdalo sa napakaikling abiso, panimula ni Morales. Naniniwala akong alam natin kung bakit tayo narito. Si Dr. Santos ay gumawa ng ilang kaduda-dudang desisyon
nitong mga nakaraang araw. Mga desisyong nagbabantang sirain ang legal at pinansyal na katatagan ng institusyong ito. Sobra yan, sabi ni Dr. Torres, ang nag-iisang babae sa board. Hindi pa nga natin naririnig ang paliwanag ni Armando. Anong paliwanag ang makapagbibigay katwiran dito? Balik ni Morales. Ibinalik niya ang doktor na sinibak niya sa publiko. Nagmumungkahi siya ng radikal na pagbabago sa admissions nang hindi kinukonsulta ang board. Ginawa niya ito dahil alam niyang tututol tayo. Dahil tututol nga kayo, kalmadong sabi ni Santos habang pumapasok kasama si Camila sa tabi niya. Lumingon ang lahat, biglang tumayo si Morales. Closed session ito. Walang autoridad si Dr. Aquino na nandito. May autoridad na siya ngayon, sagot ni Santos. Siya ang bagong itinalagang head ng Department of Humanitarian Care. Saglit na nanahimik ang silid. Pagkatapos, sabay-sabay na sumabog ang mga boses, 3 miyembro ang nagtatalo ng nagkakasabay. Pumalo si Morales sa mesa upang kontrolin muli ang usapan. Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi ka maaaring lumikha ng bagong departamento nang walang pahintulot ng board. Pwede, pantay ang boses ni Santos. At ginawa ko, saklaw ito ng autoridad ko bilang direktor. Hindi kapag may malaking pagbabago sa budget, singit ni Mr. Bautista, kinatawan ng pinakamalalaking investors. Kahit anong bagong departamento, kailangan ng financial approval. Alam mo yan. Inilapag ni Santos ang makapal na folder sa mesa. Narito ang kumpletong financial plan, sabi niya. Sa simula, popondohan ang departamento gamit ang executive discretionary funds. Pagkatapos ng unang taon, maghahabol tayo ng private donations at public subsidies. Nagkunot noo si Morales habang binabaliktad ang mga pahina. Ang discretionary funds ay para sa operational emergencies, sabi niya. Ito ang operational emergency, sagot ni Santos. Steady ang tinig. Isang moral na emergency. Sumandal si Bautista, nagkrus ng braso. Dr. Santos, naintindihan kong may personal kang karanasan na nakaapekto sa'yo, sabi niya. Pero hindi pwedeng emosyon ang magdikta ng institutional policy. Hindi ito tungkol sa emosyon, sagot ni Santos. Ito ay tungkol sa medical ethics, sa panatang sinasabi nating iginagalang nating lahat. Hindi nagbabayad ng sweldo ang panata, singhal ni Morales. Manipis ang margins natin, hindi tayo pwedeng maggamot ng mga taong hindi kayang magbayad. Lumapit si Camila. Kung pahihintulutan, sabi niya, hindi po iyon tama. Masamang tingin ang ibinato ni Morales. Ano? Sinuri ko ang mga public financial statements, kalmadong pagpapatuloy ni Camila. Ang ospital na ito ay tumatakbo na may 32% profit margin. Malayo yan sa national average. Ang problema ay hindi di kaya. Ang problema ay ayaw ninyong bumaba ang kita. Sumikip ang tensyon sa silid. Yumuko si Bautista, pasulong matalim ang tono. Doktora, malinaw na hindi ninyo naiintindihan ang corporate finance. Maiintindihan ko ito ng lubos, sagot ni Camila. Gusto ng investors ng returns, pero hindi ito pabrika ng sapatos. Ospital ito. May namamatay kapag mas mahalaga ang kita kaysa sa pag-aalaga. May namamatay rin kapag gumuho ang ospital sa utang dahil sa maling desisyon, kontra ni Morales. Gusto mo ba tayong matulad sa public hospital na nagsara matapos ang mga taong humanitarian